Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1. Sa Erodia, isang pribadong jet ang lumapag sa Northampton Airport, kung saan lahat ng mga international flight ay nakaranas ng 8 oras na pagkanta dahil dito. Sa pribadong daanan ay may 5 lalaking nakasuot at leather na sapatos, na nakatayong kasing tuwid ng sibat. Paminsan-minsan, itataas nila ang kanilang pulso upang tingnan ang oras, para sa isang malaking pagbaril ay darating sa bahay. Nalaman ng nauri ng lipunan ng Northampton ang tungkol sa kanyang pagdating, ngunit walang sino man ang maaaring makalapit ng 1 pulgada sa pribadong daanan. Kahit ang pinakamalaking tao sa Northampton na dumating para magbigay ng pugay ay itinaboy. Sa wakas, may mga paggalaw na nagmumula sa daanan. Diyos ng digmaan. Ang misa ay sumigaw, ang kanilang mga mata ay napuno ng sindik at paggalang sa paningin ng hindi matatalo na alamat ng Erodia. Siya, na tinawag na Diyos ng digmaan, ay ang nag-iisang 5-star na Diyos ng digmaan sa kasaysayan ng Erodia. Minsan, nagdulot siya ng matinding pagkatalo sa pinakamalakas na batalyon sa 18 bansa. Siya ay isang mapagmataas at mabigat na tao. Siya na nanag sa mundo gamit ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan ay nilikha pa ng 5 mahusay na digmaan regiment, cavalry regiment, at marami pa. Kuwait. Pagtapak sa kanyang tinubo ang bayan, si Levi Garrison ay nadaig ng mga emosyon. Noong unang panahon, siya ay dating ulila na iniwan sa mga lansangan ng Northampton at pagkatapos ay inampon ng pamilyang Garrison. Gayunpaman, ang pamilya Garrison ay hindi kailanman naging mahilig sa kanya. Ang kanyang mga adoptive parents, na may hilig na bugbugin at pag-alitan siya, ay tretuhin siyang parang isang tagalabas. Tungkol naman sa mga tagalabas, itinuring nila siyang walang kwenta. Ngunit wala siyang pakialam sa isang Stever. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang apelyido mula pa noong siya ay bata, at sinikap niyang bigyan ng karangalan ang pamilyang ito kapag siya ay tumanda. Sa wakas, itinatag ni Levi ang Levi Group, ang tinatawag na dark horse sa komunidad ng negosyo ng Northampton. Sa bilyon-bilyong mga asset, nireranggo ito sa gitna ng Northampton, na nagtutulak sa bumababang pamilyang Garrison sa tuktok. Gayunpaman, hindi alam ang pamilyang Garrison ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapahalaga, mayroon pa silang hindi kasiyahan sa kanya. Naiinggit sa kanyang tagumpay, itinuring nila siya bilang isang tinak sa kanilang laman at pinagnanasaan ang Levi Group. Anuman ang kanyang kayamanan at kapangyarihan, maliban kung sila ay may kontrol, siya ay isang tagalabas lamang sa mata ng pamilyang Garrison. Sa kalaunan, sa gabi ng kasal ni Levi, ang pamilya Garrison ay nagplano ng isang frame-up laban sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalasing sa kanya bago siya inihagis sa kanyang hipag. Nais nilang lumikha ng ilusyon na may ginagawang hindi maganda sa kanya at nahuli sa kanyang kapatid at adoptive parents. Noong gabing iyon, brutal na nabali ng pamilya Garrison ang kanyang mga paa at iniwan siya sa kalsada na parang ligaw na aso. Hindi lamang siya may kapansanan, ngunit kailangan din niyang kunin ang flak para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Mula sa isang upstart sa mundo ng negosyo, siya ay naging target ng paghamak sa magdamag. At kinabukasan, siya ay pinarusahan para sa ilang mga krimen at sinentensyahan ng 6 na taon sa bilangguan. Hindi niya makakalimutan ang malupit at masasamang mukha ng lahat sa pamilyang Garrison at ang pangungutya ng kanyang mga kaibigan, kaklase, at kasosyo sa negosyo. Higit pa rito, hinding-hindi niya makakalimutan ang pagkabigo sa kanyang bagong kasal na asawa, ang mukha ni Zoe. Itinuring niya ang pamilyang Garrison bilang kanyang tahanan at inilaan ang kanyang sarili sa pamilya. Gayunpaman, itinuring nila siyang parang basura. Para bang may pinuputol na kutsilyo sa puso niya sa tuwing naiisip niya ito. Gaano siya kagalit sa pamilyang Garrison. Ngunit sino ang mag-aakala na si Levi ay lihim na inilipat mula sa bilangguan upang sumapi sa militar? Sa ilang taon, pinamunuan niya ang mundo ng militar at naging isa at tanging 5-star na God of War. Ngayong siya ay bumalik, ang pamilyang Garrison ay dapat na manatili sa kanilang mga daliri. Kamusta, Asher Dragon? Tanong ni Levi. Si Asher Dragon, ang commander ng 5 Great Wars Regiment, ay humakbang pasulong at magalang na nagsabi, "Sir, natatakot ako na ang asawa mo, Ms. Zoe Lopez ay muling magpakasal sa alas 10 ngayong gabi.
Mula nang makulong ang asawa ni Zoe sa gabi ng kanilang kasal, nabubuhay na itong parang balo. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pressure sa kanya. At sa ngayon, ang taong hindi na hinintay na makita ni Levi ay si Zoe. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpatuloy si Asher Dragon, para dagdagan pa, "Sir, ang pamilyang Garrison ay nagsasagawa ng matagumpay na listahan ng pagdiriwang na piging sa Crystal Palace Hotel ngayong gabi. Maraming tao ang nag-imbita sa Diyos ng digmaan ngayon, kasama ang pamilyang Garrison, ngunit hindi ako direktang tumanggap o tumanggi." "Anong oras?" Matari na tanong ni Levi. "Alas 8, sir." "Sige, sabihin sa pamilyang Garrison na dadalo ako sa handaan." Dahil hindi magkasalungat ang oras para sa dalawang kaganapan, malugod na tinanggap ni Levi ang imbitasyon. Ang pagdiriwang na piging para sa pampublikong listahan ng Garrison Group ay ginanap sa Northampton's Crystal Palace Hotel. Sa tulong ng Levi Group, sila ay naging isang mayaman at makapangyarihang pamilya sa isang iglap. Ang bulwagan ay puno ng ingay at kaguluhan, at ang mga tunog ng mga baso ay maririnig na tumutunog sa hangin paminsan-minsan. "Pagpalain ng Diyos ang pamilyang Garrison," sabi ni Joseph, ang pinuno ng pamilyang Garrison. Ang mga nakababatang henerasyon ay ang mga bituin sa mga tao. Nakalista na ngayon ang Garrison Group at naging upstart sa Northampton. Tinanggap ng tatlong anak ni Joseph ang kanilang mga panauhin ng may matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Garrison ay ang lahat ng smugger at mapagmataas dahil, pagkatapos ng araw na ito, ang pamilyang Garrison ay magiging isang makapangyarihang pamilya, at sila ay magiging isa sa mga nangungunang mayayamang bata. Karamihan sa mga bisitang dumalo sa piging ngayon ay mula sa itaas na bilog sa Northampton. "Garrison, alam mo ba kung anong nangyari ngayon? Walang-wala ang celebration party mo kumpara dyan. Nagchichismisan sila tungkol sa major event na nangyari ngayon." "Oo, narinig ko na isang malaking shot ang dumating sa Northampton. Gusto siyang makilala ng pinakamayamang tao sa Northampton ngunit itinaboy siya. Kumbaga, hindi siya qualified. So, si Jesse Nielsen ay naghihintay ng 5 oras ng maaga sa paliparan." Tumango si Joseph. "Oo, alam ko rin ang tungkol dyan. Nagpadala pa ako ng isang tao para imbitahan ang malaking shot na ito sa celebration party." "Hindi pwede. Bakit dadalo ang big shot na ito sa ganoong party?" Walang naniwala. Sa katunayan, bilang isang upstart, sinusubukan lang ni Joseph ang kanyang kapalaran. "Tatay," sigaw ni Jacob, makikitang tumatakbo ang pangalawang panganay na anak ng pamilya Garrison. "Ang malaking shot ay tinanggap ang aming imbitasyon na dumalo sa aming pagdiriwang na piging. On the way na siya." Jesus, talagang pinagpala ng Diyos ang pamilyang Garrison. Halos hindi maitago ng lahat sa pamilyang Garrison ang kanilang kasiyahan dahil ito na ang kanilang pagkakataon na maabot ang langit sa iisang hangganan. Ang mga apo ng pamilyang Garrison ay nagtipon-tipon, binahan ng sikat ng araw ang kanilang mga kaluluwa. Ngumiti ang kapatid ni Levi na si Brian at ang hipag na si Victoria. "Well, ang lahat ay nagsisimula sa pagkakulong ni Levi na ang pamilyang Garrison ay nasa kung nasaan tayo ngayon." "Tama, nagsasalita tungkol kay Levi, alam mo bang ngayon ang araw na makakalabas ang bata sa bilangguan?" Biglang may nagtanong. "Talaga? Hindi ba malas iyon? Bakit kailangan pa siyang palayain sa isang malaking araw? Please, please, please wag ka nang bumalik. Siya ang pinakamalaking kahihiyan ng pamilya Garrison." Napangisi ang labi ni Victoria. Kung pag-uusapan, si Levi ang pinakamataas na karangalan ng katayuan ng pamilyang Garrison ngayon. Iyon ang dapat niyang gawin. Sabi ni Brian, dapat siyang mag-ambag sa pamilya Garrison para sa pagpapalaki sa kanya, isang ulila. Ang kanyang multi-bilyong Levi Group ay walang ibig sabihin. To put it bluntly, isa lang siyang aso na pinalaki ng pamilya Garrison. May nagbigay ng chortle. Kung sa bagay, matagal na akong interesado sa asawa ni Levi. Balyudo pa rin siya, at papakasalan ko siya. Nagdulot ng malakas na tawa ang sinabi ng lalaki. "Lahat, tigilan na ninyo ang inyong ginagawa. I have an important announcement to make," sabi ni Joseph at nagpatuloy sa pag-announce na malapit na ang big shot. Isang malakas na palakpakan ang narinig. Ngunit nang hangina na ang palakpakan, may pumalakpak pa rin.
Malakas at malinaw ang tunog, papalapit sa malayo. Sa red carpet, dumating ang isang lalaking pumapalakpak, mukhang matapang at masigla. Ang kanyang mga hakbang ay naglabas ng isang marilag at kahangahangang aura, na nagpapigil ng hininga sa masa. Si Levi kasi, bulalas ni Brian at Victoria. Biglang napunta sa kanya ang lahat ng mata. Nakalimutan kong nakalabas ang batang ito sa kulungan ngayon. Sabay-sabay na nagsalita ang mga adoptive parents ni Levi. Hindi pinapansin ang nagtatakang mga tingin sa kanyang daraanan, hakbang-hakbang na naglakad si Levi patungo kay Joseph. Sinabi sa akin ng isang maliit na ibon na ang kumpanya ay nakalista na ngayon. Ano ang pakiramdam mo, Joseph? Masaya ka ba? Isang makahulugang ngiti ang isinalubong sa kanya ni Levi. How dare you show up here, you insolent brat? At ano ang tinawag mo sa akin? Nabuhay ang galit ni Joseph. Sino ang nagpapasok sa kanya? Hindi mo ba alam na kalalabas lang niya sa kulungan? Napakawalang kwenta. Tumayo si Brian. Anong ginagawa mo dito, Levi? Pinalaki siya ni Levi. Bakit hindi ako pwede dito? Well, for starters, ulila ka na. Pinalaki ka ng pamilyang Garrison, ngunit ikaw ay ambisyoso at walang utang na loob. Mayroon kang labis na ambisyon para sa iyong hipag, at gusto mong angkinan ang pamilyang Garrison. Sinubukan mo pang ang patayin ang mga magulang mo kapag umabot na sa timog. Wala ka bang konsensya? Mayroon ka bang anumang pakiramdam ng moralidad na natitira sa iyong puso? Nawala ang iyong reputasyon sa Northampton, at alam ang lahat ng iyon. Hindi mo ba ikinahihiya na pumunta dito ang tansong leeg? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 2. Alam ng lahat kung bakit ka bumalik. Gusto mong linto off ang pamilya Garrison, gusto mo ng pera natin di ba? Matagal ka nang napatalsik sa pamilyang Garrison, ikaw ay walang utang na loob na kawawa. Ang pamilyang Garrison ay walang kinalaman sa iyo. Ngayon, mawala ka. Bumangon ang mga umampon kay Levi at itinuro ang ilong nito, at binato siya ng mapang-abusong mga salita. Ang katapangan ng pamilyang Garrison sa pagbaluktot sa katotohanan ay nakakabigo. Nakakadismaya. Akala niya ay medyo hihingi sila ng tawad ng 6 na taon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas lumala ang mga ito. Kinuha nila ang lahat sa kanya, pinigilan siya, at sinira ang kanyang reputasyon, binaligtad ang lahat at sa halip ay ginawa niyang kasalanan ang lahat. Ang pamilyang Garrison ay walang kahit katiting na pakikiramay upang pag-usapan. Si Brian ay nag-zip papunta kay Levi, tinatasa siya ng mapagkunwari. Di ba pera lang ang gusto mo ngayong bumalik ka na? Flap. Inihagis ni Brian ang isang credit card sa lupa at itinaas ang kanyang paa, nanginginig ang kanyang leather na sapatos. Dumi ang vamp ko. Dilaan mo itong malinis, at ang 1,000,000 sa card na ito ay sa iyo na. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang bagong pagsabog ng tawa habang ang mga tao ay tumingin kay Levi na parang nakatingin sa isang aso. Ay nako, 1,000,000. Iyon ay higit pa sa sapat para sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay. I bet dilaan niya ito. Binigyan ng masamang tingin si Victoria. Sa iyong mga tuhod. Umungol si Brian nang makitang nakita sa kanya si Levi. Ngayon, dilaan mo ang aking sapatos. Malamig na tinitigan siya ni Levi at tumahimik. Lumuhad. Sinugod ni Brian si Levi at idiniin ang mga balikat nito, pinilit itong lumuhad, ngunit hindi natinag ang huli. Sabi ko lumuhad ka. Nagpumigla si Brian na ay rivet siya sa lugar. Ihulog ang patay. Biglang sinampal ni Levi si Brian sa mukha kaya lumipad ito ng halos 8 metro ang layo. Binalot ng katahimikan ang silid, may makarinig pa nga ng pin drop. Hindi ka panipaniwala, lahat sa pamilya Garrison ay natulala. Ano ang ginawa ni Levi? Isang sampal lang ba ang pinatumba niya sa lupa si Brian? Claude, tatayo na sana si Brian nang tinapakan siya ni Levi, durugan, at tumawid sa kanya. Sa pagtingin sa papalapit na si Levi, si Joseph ay likas sa mga umatras. Umakyat si Levi sa stage at inayos ang microphone stand. Napatingin ang lahat sa kanya, iniisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Makinig kayong lahat, sigurado akong naaalala mo ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, oo. Para sa pagmamahal at pangangalaga na natanggap ko mula sa pamilyang Garrison noong bata pa ako,
Binibigyan kita ng 1 buwan para lumuhad sa harap ko sa loob ng 3 araw at 3 gabi para pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Tandaan, lahat yan mula sa pamilya Garrison. Kung wala akong makitang anino sa loob ng 1 buwan, simple lang ang kinalabasan, sumusumpa akong papawiin ko ang bawat isa sa inyo rito ngayon. Mababa at malalim ang boses ni Levi. Ngunit nang matapos siya, ang mga tao ay nagtawanan na parang alisan ng tubig, lalagyan ng nobela. Kinain ba ng buhay kulungan ang utak niya o ano? Anong kalokohan ang ibinubulalas niya? Ang pamilyang Garrison ngayon ay isang juggernaut sa Northampton. Isa lang siyang kriminal. Hindi ba't isang pipe dream ang sirain ang pamilyang Garrison? Nawala ba ang utak niya o ano? Kuwit, tandaan mo na limitado lang ang pasensya ko. 1 buwan ka lang. Siyempre, maaari mong tipunin ang iyong mga lakas at koneksyon upang labanan laban sa akin. Maghihintay ako. Pagkatapos ay umalis ka agad si Levi, hindi pinapansin ang mga panunuyan ng karamihan. Tumigil ka nga dyan, bakla ka. Sinabi ko bang umalis ka? Si Ben, ang ama ni Levi, ay gustong pigilan siya. Ben, bitawan mo siya. Sabi ni Joseph, ito ay isang malaking araw ngayon. Ayokong makakita ng pagdanak ng dugo. Natatakot siya sa magiging epekto kung nakita ito ng malaking shot. Oo, marami pang pagkakataon para alagaan siya. Swerte siya na malapit na ang malaking shot. Dahil doon, umalis si Levi sa lugar sa ilalim ng maingat na mga mata ng daan-daang tao. Pagkaalis ni Levi, nag-aalalang nagtanong si Joseph, Jacob, nasaan ang big shot? Hindi pa ba siya nandito? Napatulala si Jacob. According to the time, dapat kanina pa siya dumating. Hayaan mo akong magtanong. Pagkatapos gumawa ng isang tawag sa telepono, Jacob Blanche. Dad, ang malaking shot ay narito, ngunit siya ay umalis na. Ano? Ang malaking shot ay dito. Sinabi ng malaking shot na ang pamilyang Garrison ay isang grupo ng mga hindi karapat-dapat na hanggal na baboy. Nakuha ko. Tiyak na umalis siya sa galit pagkatapos niyang masaksihan ang kaguluhan na ginawa ng brat. Naisip niya siguro na hindi siya iginagalang ng pamilyang Garrison. Nanginginig si Joseph sa galit. Magbabayad ang brat na iyon. Naaayon ang reaksyon ng karamihan. Sinira ni Levi ang maluwalhating kaganapan ng pamilyang Garrison. Naasar lang siya sa big shot. Katumbas iyon ng pagputol sa pagkakataon ng pamilyang Garrison na maabot ang langit. Si Levi Garrison talaga ang makasalanan ng pamilya Garrison. Sa sandaling iyon, nais ng pamilyang Garrison na balatan si Levi ng buhay. Ang kanyang mga adoptive parents, kapatid na lalaki, at hipag ay lalo na galit sa kanya hanggang sa buto. Maghintay ka lang, Levi. Pagkalabas ng Crystal Palace Hotel, ang susunod na hahanapin ni Levi ay ang asawa niyang si Zoe Lopez. Sa buhay na ito, wala siyang utang na loob sa pamilya Garrison, o sa kanyang mga kaibigan at kaklase, kundi si Zoe. Nakulong siya sa 2 araw pagkatapos ng kasal, kaya nawala ang reputasyon ni Zoe. Iyon ay naglagay pa sa kanya ng 6 na taong pagkabalo. Masyadong maraming dinadala ang babaeng ito sa kanyang mga balikat sa loob ng 6 na taon. Ngunit ngayong bumalik ako, hahawakan ko ang iyong kamay, at sabay nating sakupin ang mundo. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, pinindot ni Levi ang doorbell. Thud. Ibinagsak ng dalaga ang kanyang cellphone sa lupa nang bumukas ang pinto. Nang tingnang mabuti ang mukha ni Levi, napaiyak si Zoe. Zoe, dali, kunin mo na lang ang parcel at pumasok ka na. Malapit na ang family banquet. Aayusin ng iyong lolo ang iyong kasal sa piging ng pamilya ngayong gabi. Hindi ka makakatakas dito. Oo. Bilisan mo magbihis, isasama ka ng lolo mo sa iba. Ang boses ng mga magulang ni Zoe ay mula sa loob. Zoe, bumalik ako. Excited na sabi ni Levi na gustong kumalas sa braso niya, pero pinaalis ni Zoe ang mga kamay niya. Bakit ka bumalik? Nakalimutan na kita. Nabulunan ng hikbi ang boses ni Zoe. Maya-maya pa ay lumabas na ang mga magulang ni Zoe na sina Aaron at Caitlin na mukhang kilabot. How dare you have the nerve to come back? Alam mo ba kung gaano karaming batikos ang naranasan ng aking pamilya dahil sa iyo? Lalo na si Zoe. Alam mo ba kung gaano siya nagdusa sa nakalipas na 6 na taon? Paninisi ng ama ni Zoe na si Aaron. Samantala, itinulak at tinulak ng kanyang ina na si Caitlin si Levi.
Dapat mong malaman ang relasyon ninyo ni Zoe ay imposible sa buhay na ito sa oras na makulong ka. Kriminal ka. Isa ka lang daga sa kalye sa Northampton. Inilalagay mo lang si Zoe sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya. Natural, alam ni Levi ang mga paghihirap ni Zoe sa nakalipas na 6 na taon, kasama na ang pagtanggi nitong magpakasal muli dahil sa kanya. Seryoso ang mukha ni Levi. This time, bumalik ako for good. Hindi ko naiiwan si Zoe. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan at hayaan siyang angkinan ang mundo. Ang deklarasyon ni Levi ay napatawa sina Aaron at Caitlin. 6 na taon kang nakakulong. Paano mo bibigyan ng kinabukasan si Zoe? Nakangising tanong ni Aaron. Oo, gamit ang iyong bibig. Tumanggaw si Caitlin. May limitasyon ang pagsasalita ng malaki. Gayunpaman, ngumiti si Levi. Huwag kang mag-alala. Babawiin ko ang nawala sa akin noong mga taon na iyon. Sisirain ko ang pamilya Garrison sa 1 buwan. Levi, sa pagkakataong ito, kahit si Zoe ay hindi na nakikinig sa kanyang kalokohan. Pwede ba tayong maging mas makatotohanan? Hindi mahalaga kung makalabas ka lang sa kulungan. Hindi ba pwedeng down to earth ka na lang at magsisimula muli? Naniniwala ako na babalik ka balang araw, pero hindi ka basta-basta makikipag-usap na lang. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Garrison ngayon? At bukod pa, ang panahon ngayon ay malayong-malayo sa kung ano ang nakalipas na 6 na taon. Zoe, trust me, seryosong sabi ni Levi. Magagawa kong yumoko ang pamilya Garrison sa aking paanan sa isang salita lang. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 3. Kalokohan. Ang katapangan ni Levi ay halos itaboy si Zoe at ang kanyang mga magulang sa liko. 6 na taon na siyang nakakulong, nawalan ba siya ng malay? Sige, if you say so, sabi ni Zoe, diretsong tinulak ang kanyang mobile phone kay Levi. Patunayan mo, gusto kong makita kung paano mo iyuko ang pamilya Garrison sa isang salita lang. Ako, natigilan si Levi. Totoong kaya niyang lipulin ang pamilya Garrison sa kanyang mga salita, ngunit binigyan niya sila ng 1 buwan, ito ay magiging masyadong uneventful upang sirain ang mga ito ngayon. Hindi mo kaya, di ba? Saka wag na wag kang magsasalita ng malaki kung hindi mo kaya. Binasag ni Zoe ang telepono sa lupa, tanda ng kanyang galit. Kasunod noon, itinulak ng kanyang mga magulang si Levi. Alis na. Hindi ka welcome dito. May family banquet tayong dadaluhan. Hindi. Mama, Papa, papasukin mo siya. Anong ibig mong sabihin, Zoe? Hindi ako mag-aasawang muli. Bumalik na ang asawa ko. Kuwit. Hindi siya makausap ni Aaron at Caitlin, kaya pinapasok lang siya. Pagkatapos noon, dinala ni Zoe si Levi sa kanyang kwarto. Simula nang bumalik ka, asawa pa rin kita. Wala akong pakialam sa mga chismis. At saka, naniniwala akong inosente ka, at makikita ng sino mang may matingkad na mata na ang pamilyang Garrison ang bumukas sa iyo. Ramdam ni Levi ang init sa kanyang puso. Nagtiwala siya sa kanya, at sapat na iyon para sa kanya. Pero dapat mong ipangako sa akin na magsisimula sa 0 at pababa sa lupa. Naniniwala ako na makakamit mo ang isang mahusay na bagay sa iyong kakayahan. Bibigyan kita ng 5 taon. Hindi na kailangan, sabi ni Levi. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan. Sa 1 buwan, aalisin ko. Tumahimik ka. Ayokong makinig sa mga walang katuturan at hindi makatutuhan ng mga usapan. Bakit hindi na lang tayo magiging makatotohanan? Sigaw ni Zoe. Kahit na wala ka ngayon, basta't isa-isang hakbang, naniniwala akong babalik ka. Tumahimik si Levi nang masunurin. Binili kita nitong 6 na taon na ang nakakaraan. Naglabas si Zoe ng suit mula sa aparador. Magpalat ka kaagad at sundan mo ako sa piging ng pamilya. Zoe, anong nangyayari sa'yo? Nang makitang nakabihis na si Levi, natural na hindi nasisiyahan sina Aaron at Caitlin. Napakapit si Zoe sa braso ni Levi. Mom, Dad, asawa ko na si Levi. Maglilinaw ako kay Lolo ngayong gabi. Sina Aaron at Caitlin ay tumingin ng mga dagger kay Levi, na walang magawa, para sa kapakanan ng langit. Ginanap ang piging ng pamilya Lopez sa Golden Port Restaurant, kung saan kinontrata nila ang buong restaurant. Naturally, ang pamilya Lopez ay hindi kasing lakas ng pamilyang Garrison,
ngunit sila ay higit sa karaniwan sa Northampton. Pagdating ni Zoe at ng kanyang pamilya sa main hall ay sinalubong sila ng kakaiba at mapanuksong tingin. Noong ikinasal sina Zoe at Levi, ang katayuan sa pamilya ni Aaron ang pinakamahalaga sa pamilya Lopez. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak ni Levi, ang pamilya ni Aaron ay nakaranas ng isang seismic shift sa buhay, at ang kanilang katayuan sa pamilya Lopez ay naging nosedive dahil sila ay naging paksa ng pangungutya, lalo na sa mga kaganapan sa pamilya. Tingnan mo, si Levi ba yan sa tabi ni Zoe? Oo, siya na talaga. Nakalabas na siya sa kulungan. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Levi. Ngumuso si Harry, ang padre de pamilya Lopez, at pumikit sa kanilang apat. Ang paborito ngayon ng matanda ay si Fabian, ang kanyang panganay na anak, at ang kanyang pamilya. Pangunahin dahil ang manugang ni Fabian, si Samuel Robertson, ay may halo-halong etnisidad na ipinanganak na mayaman at nanirahan sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, isasama ni Harry si Zoe kasama ang nakababatang kapatid ni Samuel, si Chris, na matagal nang pinagmamasdan si Zoe. Dahil walang pumapansin sa kanila, humanap na lang muna si Aaron at ang kanyang pamilya ng mauupuan. Nang uupo na sila, may narinig silang boses. Hindi, Aaron, hindi kayo pwedeng umupo dito. Paalala ito ni Henry, ang pangalawang panganay na anak ng pamilya Lopez. Ano, may mga seating arrangement sa piging ng pamilya sa oras na ito. Mukhang naguguluhan si Aaron. Paano kaya, may 4 na mesa para sa piging ng pamilya. At ito ay napagpasyahan ayon sa kontribusyon ng pamilya. Halimbawa, ang unang mesa ay ibinibigay sa pamilyang nag-ambag ng mahigit 5 milyon sa pamilya sa loob ng isang taon, 1 milyon para sa pangalawang talahanayan, 100,000 para sa ikatlong talahanayan, at mas mababa sa 100,000 para sa huling talahanayan, o dapat kong sabihin na walang kontribusyon. Ngumiti ng matamis si Henry. Malaki ang kita ng aming pamilya ngayong taon, at halos 5 milyon lang ang naiambag namin sa pamilya. So excuse me, pero itong table natin dito. Siyempre, pwede ka ring umupo sa unang table nang hindi nag-aambag. Iyon ay kung ang iyong pamilya ay may 10 milyong mga ari-arian. Sa kasamaang palad, hindi na namin mas malinaw ang sitwasyon ng pamilya mo, nginisya ni Madison, ang asawa ni Henry. Ngayong may ex-convict na sa pamilya mo, pasensya na sa huling table lang kayo makakaupo. Nanay, tatay, sa pagkakaalam ko, si Tio Aaron at ang kanyang pamilya ay walang gaanong naiambag sa pamilya noong nakaraang taon, sabi ni Sean, anak ni Henry, habang naglalakad na may dalang baso sa kanyang kamay. Nabangkarot ang kumpanya nila, at humiram pa sila ng mahigit 2 milyon kay Lolo. Maliwanag, ito ay isang negatibong kontribusyon. Unfair naman sa mga kamag-anak na nakaupo sa pang-4 na mesa. Sinasabi ko na nagdaragdag kami ng ika-5 talahanayan para sa mga negatibong nag-aambag. Oo ay sumasang-ayon. Sumang-ayon ang iba pang pamilya Lopez. Sige, gagawin natin ang sinabi ni Sean. Ito ang mag-uudyok sa inyo. Pumayag naman si Harry. Bilisan mo at maupo ka. Huwag kang tumayo dyan at magpakatanga. Sinaman ng tingin ni Harry si Aaron. Dahil doon, tahimik na naglakad si Aaron at ang kanyang pamilya sa ika-5 mesa. Saang table dapat umupo ang isang 10 bilyong contributor? Biglang tanong ni Levi sabay hila sa braso ni Zoe. Si Levi ang isa at tanging 5 star na Diyos ng digmaan, at ang kayamanan sa kanya ay isang numero lamang. Sa katunayan, hindi niya alam kung magkano ang mayroon siya, ngunit maaari pa rin siyang maglabas ng 10 bilyon para sa kontribusyon ng pamilya sa ngalan ng pamilya ni Aaron. Pagkasabi pa lang ni Levi ay natigilan ang lahat sa tanong niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga tao ay namumulaklak sa isang napakalaking tawa ng tiyan. 10 bilyon. Pinagtatawanan mo siguro ako. Kahit na ang maharlikang pamilyang Garrison ay maaaring walang ganoong kalaking pera. Ang batang ito ay may maluwag na tornilyo sa ulo upang pumunta dito at ipahiya ang kanyang sarili. Hoy, Aaron, alam mo bang mayroon kang manugang na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Ha. Nang maramdaman ang mapanlilibak na titig at hiyawan ng mga tao sa paligid, hiniling ni Aaron at ng kanyang pamilya na lumunin sila ng buo ng lupa. Ito ay nakakahiya, masyadong nakakahiya. Nag-init ang ulo ni Zoe,
at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Levi Garrison, hindi pa ba sapat na magsalita ka ng malaki sa bahay na kailangan mong pumunta dito at ipahiya ako? Sa palagay mo ba ay hindi pa sapat ang iyong nagawa pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Nanginginig si Zoe habang tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit mayroon akong 10 bilyon. Walang magawang sabi ni Levi. Sa oras na ito, walang nag-abalang makinig sa manipis na toro ni Levi dahil dumating na ang bituin ng araw, ang manugang ni Fabian. Lahat, pati si Harry, ay lumabas sa pasukan para batiin siya. Ikinalulungkot ko na pinaghintay ko ang lahat. Nagsuot ng apologetic expression si Samuel. Ang iyong flight ay halos 10 oras na huli. Anong meron dyan? Nag-aalalang tanong ni Harry. Ngumiti si Samuel. Lolo, hindi mo ba alam? Isang malaking pagkakataon ang dumating sa Northampton, at ang Northampton Airport ay nasild sa loob ng 8 oras. Ano? Meron bang ganyan? Sino ang malaking pagkakataong ito para masil ang airport, Samuel? Nakangiting tanong ni Harry. Hindi lang yon. Sinasabing 100 eroplano ang nag-escort sa private jet ng malaking shot na iyon, at mayroong 100,000 tao na nagbabantay sa airport. Damn! Ano? Napasinghap ang karamihan sa gulat. Siya ang commander-in-chief ng siyam na rehiyong militar, ang Diyos ng digmaan ng Erudia. Haha, baka hindi kayo maniwala kung sasabihin ko pero nakilala ko itong magaling na lalaki noong nasa isang gathering ako sa ibang bansa, at nagpalitan pa kami ng numero. Hindi ko inaasahan na kukuha siya ng post sa Northampton. I'll ask him out sometime in support of the Lopez family. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng foothold sa Northampton sa lalong madaling panahon, matayog na sabi ni Samuel. Diyos, iyan ay hindi ka panipaniwala. Paano mo nakilala ang isang tulad niya? Napakakul ng bayaw ko. Ibang klase ang manugang ng pamilya Lopez. Siyempre, maliban sa isa. Lahat ay tumingin kay Samuel ng may paggalang, lalong humanga ang matanda, nakiusap sina Aaron at Caitlin sa manugang ni Fabian, at naiinggit din si Zoe. Ngunit naniniwala siya na sa loob ng 5 taon, maipagmamalaki din ni Levi ang kanyang lolo. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, halos hindi na napigilan ni Levi ang kanyang pagtawa. This kid is quite something to know na dumating na ako. Pero mas nakakabilib ang kakayahan niyang gumawa ng kalokohan. Sinasabi mong kilala mo ang Diyos ng digmaan? Tanong ni Levi. Itinaas ni Samuel ang kanyang ulo. Oo, sabay tayong uminom. May problema ba? Tumawa si Levi. Kung gayon bakit hindi kita nakikilala? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 4. Ha? Natigilan si Samuel, at ganoon din ang iba. Anong ibig niyang ipahiwatig? Kumunat ang noo ni Samuel. Sinasabi mo ba na ikaw ang Diyos ng digmaan? Ngumiti si Levi. Oo, ako ang Diyos ng digmaan. Pero kahit kailan hindi kita nakilala. Nagtawanan ang karamihan, natawa lalo si Samuel sa kanyang ulo. Maging ang matandang si Harry ay naaliw dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong sensationalist. Payaso, napaka-clown ni Levi. Sus, Zoe, nakakatuwa ang asawa mo. Tinuya ni Melanie, asawa ni Samuel. Tinawag niya ang kanyang sarili na Diyos ng digmaan, para lamang patunayan ang kanyang sarili at iligtas ang kanyang pagmamataas. Alam mo ba kung sino ang Diyos ng digmaan? Siya ang commander-in-chief ng siyam na rehiyong militar na kayang paksain ang isang angkan sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Ano? Ang kulungan ba ay lugar ng digmaan? Jeez, Zoe, anong asawa mo dyan? Naiinis ako para sa iyo. Sinubukan din ng iba na kumuha ng salita. Huwag mo na siyang ilabas in the future, Zoe. Baka hindi mo iniisip na nakakahiya, pero ginagawa namin. Oo, huwag na huwag mong hahayaang dumalo sa alinmang piging ng pamilya natin sa darating. Gusto ng pamilya Lopez na mapanatili ang ating reputasyon. Aaron, bulok talaga ang pamilya mo. Sobrang disappointed ako sa'yo. Binigyan ni Harry si Aaron ng madilim na tingin. Diyos, anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay para maging karapat-dapat ito? Nagbaba ng tingin sina Aaron at Caitlin, ang pangit ng mga ekspresyon nila. Ito ang pinaka-nakakahiya na araw kailanman. Umupo si Zoe sa sulok. Sa harap ng maraming panlalait at panunuya, hindi siya umimik, ngunit tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi.
Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na makakaharap siya sa mga nakakahiyang sandali. Napatingin si Zoe kay Levi na medyo naiinis. Hindi niya alintana na nakulong si Levi, at hindi rin niya inisip ang stigma ng pagpunta niya sa bilangguan. Ang tanging inaalala niya ay ang ugali ni Levi. Noong una, naisip niya na magsisimula siya sa simula at mamuhay ng praktikal pagkatapos niyang makalabas sa bilangguan, ngunit ang Levi Garrison ngayon ay isang mapait na pagkabigo, lalagyan ng nobela. Napaka-unrealistic niya. Isang sensationalist, not to mention his damned pride. Anong buffoon? Ayaw aminin ni Zoe na asawa niya ito. Okay, hindi ba ikaw ang Diyos ng digmaan? Tumanggi si Samuel na pakawalan si Levi ng ganoon kadali. Magkakaroon ng welcome banquet bukas ng gabi sa Northampton, na espesyal na pinagsama sa pagsalubong sa malaking shot na ito. Sana makita-kita doon. Si Samuel ay napapanahon. Sa katunayan, nagkaroon ng gayong piging. Dahil nagpa siya si Levi na manirahan sa Northampton, itinalaga siya ng mga nakatataas bilang kinatawan ng Northampton, na mas makatwiran. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin sa pagpunta dito ay hindi tiyak, at lahat ay natatakot sa malaking shot na ito. Madaling magdulot ng gulat, dahil dito, nagpa siya ang Northampton na mag-host ng welcome banquet. Oh, maaari ka rin bang dumalo sa gayong malugod na piging, Samuel? Hindi maiwasang magtanong ni Harry nang marinig ang usapan nila. Nag-squad si Samuel at ngumiti. Kakatanggap ko lang ng 2 invitation card. Sa katunayan, ginawa ni Samuel ang kanyang paraan upang bumili ng 2 invitation card sa halagang 2 milyon para lamang ipakita sa piging ng pamilya ngayon. Lahat ng naruroon ay napatingin kay Samuel nang may pagtataka. Ngayon ay 2 milyon na ang ginastos. Napaisip siya sa sarili. Maaari mo pa bang makuha ang invitation card na ito, Samuel? Maingat na tanong ni Harry. Kung gayon, gusto naming palawakin ng iyong ama ang aming mga pananaw. Napatingin si Fabian kay Samuel na may pananabik sa kanyang mga mata. Kukunin ko kahit anong mangyari. Pumayag naman si Samuel, bagamat ramdam niya ang paso sa kanyang bulsa. 2 milyon pa yan dyan. Isang tawag lang sa telepono. Tumawag si Samuel at bumili ng 2 pang invitation card. Say, Zoe, sabi ni Melanie, lumapit kay Zoe. Magkikita ba tayo bukas sa handaan? Hahaha. Dumilim ang mukha ni Zoe, alam niyang sinasadya siyang ipahiya ni Melanie. Hindi nagtagal, huminto ang isang itim na kotse sa harap ng Golden Port Hotel, at may lalaking nakasot na pumasok kaagad pagkatapos. Hindi ba ikaw si Riley, ang sekretarya? Mabilis na umakyat si Harry upang salubungin siya nang mapagtanto kung sino ang bisita. Si Riley, na nakikipag-ugnayan sa nakatataas na pamamahala araw-araw, ay ang kalihim ng Northampton Office Building. Tiyak, kailangan niyang ipakita ang kanyang paggalang. Pagbati, Ginoong Lopez, nandito ako para sa isang simpleng layunin, ang magpadala sa pamilya Lopez ng 10 invitation card para sa handaan bukas. Pagkatapos maghulog ng 10 invitation card, nagmamadaling umalis si Riley. Ito ay isang misyon na itinalaga sa kanya mula sa punong sekretarya ng Northampton. Sa sandaling ito, ang punong sekretarya ng Northampton ay nakaupo sa kotse sa labas. Natatakot siyang makilala ang maalamat na Diyos ng digmaan. Malinaw na umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga salita ng kanyang malaking amo. Bawat mahalagang miyembro ng pamilya ng biyenan ng God of War ay dapat dumalo sa handaan bukas. Ipapadala niya ang mga imbitasyon sa mababang profile habang pinananatiling hindi alam ang pagkakakilanlan ng nagpadala. Kaya naman, inatasan niya si Riley para sa gawain. Walang sinabi si Levi nang makita ang tagpong ito. Si Samuel, gayunpaman, ay nabigla. Ano ang nangyayari? Di ba 2 invitation card lang ang binili ko? Bakit sabay-sabay silang nagpadala sa amin ng 10 baraha? At sino ulit yon? Si Riley, ang sekretarya. Ikaw ang pinakamagandang apo, Samuel, nabigla si Harry. Upang ipadala sa amin ang kalihim mula sa gusali ng opisina ng 10 imbitasyon ng sabay-sabay sa isang salita lamang, ipinagmamalaki ka ng pamilya Lopez. Todong ngiti si Fabian. Damn, ang galing mo, Samuel. Tiningnan ni Sean si Samuel nang may paghanga. Si Melanie ay talagang nagpakasal sa isang mabuting tao. Tiyak na ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi tulad ni Zoe,
na nagpakasal sa isang kriminal. Kuwit, pasensya ka na sa asawa ko, Zoe. Magsabi lang ng salita kung kailangan mo ng aming tulong sa hinaharap. Pero I dare not get too close to you, though, huminto si Melanie. Baka may magtangkang tumalon sa kanyang hipag. Ramdam ni Zoe na kumukulo ang kanyang galit. Halata namang sinisiraan siya ni Melanie, pero wala siyang magawa. Ang kakayahan ni Samuel na ipapadala ng sekretarya mula sa gusali ng opisina ang mga invitation card ng personal sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono ay masyadong over the top. Bukod dito, ang isang imbitasyon para sa isang piging sa ganitong antas ay hindi isang bagay na madaling makuha ng pamilya Lopez. Si Aaron at Caitlin naman ay lalong naiinggit. Sa isang manugang na ganyan, bet kong gigising kami ng may ngiti tuwing umaga. Ang buhay ay magiging tungkol sa pagbibilang ng pera. Tama, hindi ba in love ang kapatid ni Samuel sa anak natin? Gayunpaman, hindi mabago ng mag-asawa ang isip ni Zoe, kaya hindi sila nag-isip ng malakas. Samantala, si Samuel ay lubos na naguguluhan sa buong bagay. Saan sa mundo ako makakahanap ng mga koneksyon sa Northampton? Sila ay dapat na nagkakamali. Pero dahil sa puntong ito ngayon, dapat ko na lang sigurong isama. Magpapaganda pa rin ako nito. Napangiti si Samuel. Pasensya na po, Lolo. 10 imbitasyon lang ang makukuha ko. Kung tutuusin, walang masyadong lugar para sa ganitong uri ng piging. Napangiti si Harry mula tenga hanggang tenga. You're the cream of the crop, Samuel. Dito, bigyan ka ni Lolo ng toast. Nang makita ito, berde sa inggit si Aaron. Lolo, bakit hindi mo ipamahagi itong mga imbitasyon? Sabi ni Samuel. Oo naman, may 4 na anak si Harry sa kabuuan. Lahat ay nakatanggap ng imbitasyon, lahat maliban sa pamilya ni Aaron. Ang huling ilang natitirang mga imbitasyon ay ibinigay kay Sean at sa ilan sa kanyang mga paboritong apo. Salamat, Lolo. Inayos ni Sean at ng iba pa ang mga invitation card sa kanilang mga kamay sa harap ng pamilya ni Aaron. Walang salitang sinabi, yumuko ang pamilya ni Aaron at nanatiling tahimik. Sa mga mata ni Harry, hindi sila mas mahusay kaysa sa mga nakababata, at kinilala nila ito. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging walang kwenta. Maya-maya lang, may boses na bumasag sa katahimikan. Bakit hindi tayo nakakuha ng imbitasyon? Si Levi iyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 5. Tumawa ang lahat ng nakakaloko sa tanong ni Levi. Sa tingin mo ba ay ang iyong pamilya na makakuha ng imbitasyon? Nakapag-ambag na ba kayo sa pamilya Lopez? Diretsong gumanti si Sean. Oo, mangarap pa. Maaari ba kayong maging mas walang hiyang umasa na makatanggap ng isang imbitasyon? Walang alinlangan na tanong ni Henry. Si Zoe at ang kanyang mga magulang ay nawalan ng pag-asa. Tumingin sila kay Levi na wala sa kanilang mga mata kundi pagkasuklam. Gayunpaman, si Levi ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Para sa akin ang imbitasyon na ito ay ibinigay sa iyo. Balak kong ibigay ang mga iyon sa aking mga biyenan, at ibinigay sila sa iyo ng paunti-unti. Magmalaki ka, Levi. Sumabog si Fabian. Maliwanag, nakuha ni Samuel ang mga imbitasyong ito sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Oo, sino ka ba sa tingin mo? Namuo ang galit ni Samuel. How dare you try to take credit for this? Maya-maya pa ay tinuro ni Henry si Aaron. Tingnan mo na lang ang manugang mo, Aaron. Gumawa ng isang bagay tungkol sa kanya, at huwag siyang dalhin sa aming susunod na pag-iisip ng pamilya. Hindi natin matitiis ang ganitong kabastusan. Magsasalita pa sana si Levi nang hilin siya ni Zoe palabas. Sumama ka sa akin. Hindi na niya ito nakayanan habang ang mainit na agos ng kalungkutan ay damaloy sa kanyang mukha. Levi, please, huwag mo na akong ipahiya. Hindi ko talaga kakayanin kung ipagpapatuloy mo to. Pinunasan ni Levi ang kanyang mga luha at nagtanong, gusto mo bang dumalo sa handaan, Zoe? Sino ba ang ayaw? Hindi mo ba nakita ang tingin ni Mama at Papa? Masungit na sabi ni Zoe. Pero wala tayong magagawa, kahit gusto nating pumunta. Parang hindi mo naman kami papasukin di ba? Kaya ko, desididong sabi ni Levi. Ito ay sobra para kay Zoe na hawakan. Nag-init ang kanyang init, at tumalikod siya, sinubukang umalis. Zoe, bakit wala kang tiwala sa akin?
Tanong ni Levi. Paano ako magtitiwala sa'yo kung ganyan ang ugali mo? Sagot ni Zoe na may sariling tanong. Tumawa si Levi. Ipapasok talaga kita sa loob. Ako, si Levi Garrison, ay isang tao ng aking salita. Tumanggaw si Zoe. Sige, minsan lang ako magtitiwala sa'yo. Kung hindi mo kaya, tapos na tayo. Deal. Fine, ilalabas ko lahat dito. Determinadong sabi ni Zoe habang pinupunasan ang luha niya. Hindi ko kailangan ng katangahang pride na ito. Patuloy akong dadalo sa piging ng pamilya na ito at sasabihin sa lahat ng aking asawa ay maaaring makakuha din ng imbitasyon para sa handaan bukas. Okay, ladies first. Hayaan mo lang akong tumawag. Kuwit, Asher Dragon, sabihin mo kay Jessie na dadalo ako sa handa niyang piging bukas, sabi ni Levi nang matapos ang tawag. Ano, kaya pumayag ka na dumalo sa piging? Salamat sa Diyos. Nag-alala ang mga nakatataas na hindi mo ibibigay kay Jessie ang tawag dito. Oo, dadalo ako. Ngunit mangyaring aiban ang ilan sa mga tao mula sa kaganapang ito. Ay Roger mo yan, sir. Ako na ang mag-aayos ngayon. Pagbalik sa loob, nakita ni Levi si Zoe na nakataas ang ulo, mukhang mayabang na parang paboril, lalagyan ng nobela. Halatang nag-announce siya dahil maraming pares ng mata ang nakatutok sa kanya. Sabihin, paano sa palagay ninyo nakuha ng punk na ito ang imbitasyon? Sa pagnanakaw. Sino ang nakakaalam kung binili niya ito para sa pagpapanggap? Tumawa si Samuel. Hindi ba ninyo alam na ang isang imbitasyon ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon? Mga 3 milyon ang utang ng pamilya ni Aaron kay Lolo. Paano nila kayang bumili ng imbitasyon? Sa sandaling iyon, inihain ang hapunan, na minarkahan ang pagsisimula ng piging ng pamilya. Sa tingin ko, tig-isang bowl ng noodles silang 4. Hindi na kailangang pagsilbihan sila. Ano sa inyong palagay? Tanong ni Henry. Tumawa si Samuel. Pakainin na lang natin sila. Kung hindi, mukhang minamaltrato sila ni Lolo. Sige na. Ang ibang mga mesa ay abala sa ingay at kaguluhan, na ang lahat ay nagiinuman sa isa't isa at nagpapabor kay Samuel, ngunit ito ay nakamamatay na katahimikan sa Levi's. Sumulyap si Aaron kay Samuel, pagkatapos ay bumalik kay Levi, bumantong hininga, ano ang silbi ng pagkainggit? Ganito ang kapalaran ko. Napatingin si Caitlin kay Levi. Maaari bang maging mas nakakahiya ngayon? Gayunpaman, hindi sila nang ahas na umalis nang walang pahintulot ng matanda at maaari lamang nilang ipagpatuloy ang kahihiyan sa nakakahiyang katahimikan. Sa sandaling iyon, dumating si Samuel na may dalang isang baso ng alak, na sinundan ng isang grupo ng mga tao na nagbabayad ng hukuman sa kanya. Nilampasan niya si Levi at tumayo sa harap ni Zoe. Ipapakilala ko sana sa iyo ang kapatid ko, Zoe. Mas magaling siya sa akin. Ngunit tila hindi ka pinalad na tamasahin ang isang magandang buhay. Sayang naman ang pangit mo sa mga lalaki. Napabuntong hininga sina Aaron at Caitlin. Kung hindi lang sumipot si Levi, kasama na ni Zoe si Chris, at yumaman na ulit ang pamilya namin. Gaano kahanga-hanga iyon. Ngunit nakakalungkot, tila tayo ay sinasalot ng kahirapan. Hindi nagtagal, natapos ang piging ng pamilya. Punta tayo sa bahay ko. Gusto kong makausap ng maayos ang aking apo tungkol sa magiging pag-unlad ng pamilya Lopez at bukas na handaan. Lahat kayo ay dapat umupo at makinig. Makakabuti ito sa iyo, bilin ni Harry. Sina Aaron at Caitlin ay tumingin kay Harry ng may pag-asa, umaasa na ang pamilya Lopez ay magbibigay ng tulong upang maibsan ang kanilang kasalukuyang kabuhayan. Pero hindi nila alam na sumagot si Harry, Aaron, you guys can go back on your own. Medyo nag-alinlangan si Aaron. Papa, pero ako. Walang pero. Hindi ka namin kailangan dito. Tsaka kagagaling lang ng kulungan ng magaling mong manugang. Ayokong madungisan niya ng malas ang lugar ko. Sabi ni Harry, saka umalis kasama ang mga tao. Bago umalis, tumayo sina Samuel, Melanie, at ilang iba pa sa harap ni Levi, winawagayway ang mga invitation cards sa kanilang mga kamay. Huwag mo akong bigon bukas ng gabi. Huwag mong sabihin kilala mo ako kung hindi ka makapasok. Hindi ko kayang itapon ang reputasyon ko sa kanal. Ngumisi si Levi. Hindi mo malalaman kung sino ang hindi makapasok pagdating ng panahon. Sige, malapit na nating makita ang tungkol dyan.
Masayang umalis ang lahat na may hawak na invitation card, naiwan si Aaron at ang kanyang pamilya na nagbubuntong hininga at humagulgol. Matalim na sulyap ni Aaron kay Levi. Kung kaya lang niyang magdala ng karangalan para sa pamilya. Sayang naman at kalalabas lang niya sa kulungan. Kahit na mabuhay ay isang problema para sa kanya. Pagkatapos noon, sinundan ni Levi si Zoe pauwi. Kung ikukumpara sa pamilyang Garrison, ito ang kanyang tahanan, isang tahanan kung saan 6 na taon siyang naghihintay sa kanya ng isang babae. Pag-uwi, nagkusa si Levi na maglatag ng kutsan sa sahig, ngunit hinayaan siya ni Zoe na matulog sa kama. Pagkatapos noon, nahiga siya sa kama habang si Zoe ay patuloy na nag-draft ng plano sa desk. Anong ginagawa mo? Tanong ni Levi. Nag-draft ako ng panukala para sa isang proyekto sa pagpapaunlad ng ecological park sa West City. Kahit na ang tsansa ng tagumpay ay hindi kahit 1%, gagawin ko ang aking makakaya upang mapanalunan ang bid na ito. Napangiti si Zoe. Hanggang sa sumunod na gabi, ni minsan ay hindi nagreklamo si Zoe tungkol sa kanya, hindi nagpakita ng mahabang mukha. Pero hindi na niya napigilan dahil malapit na ang welcome banquet. Levi Garrison, lubos akong nagtiwala sa iyo at itinaya ang lahat sa iyo. Ngunit nasaan ang imbitasyon? Paano ako maniniwala sa iyo ngayon? Akala ko makakaisip ka ng mga ideya para makapasok kami, ngunit hindi ka lumabas sa bahay na ito o tumawag sa oras na umuwi tayo kagabi. Sa tingin mo ba ay mahuhulog lang mula sa langit ang imbitasyon? Dagdag ni Aaron at Caitlin, ano pa ang hinihintay mo? Malaki ang pangako ni Zoe kagabi. Kung hindi mo ito gagawin, walang lugar na tirahan natin sa pamilya Lopez sa darating. Napatingin si Levi sa orasan. Malapit na ang oras, sumunod ka na lang sa akin. Sa pagmamaneho sa habol ni Aaron, nakarating sila sa Paradise Villa, kung saan ginanap ang welcome banquet ng God of War. Zoe, papatunayan ko sa iyo ngayon na kaya ko. Hinayla ni Levi si Zoe at tinungo ang entrance. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 6. Well, tingnan mo kung sino ang nandito. Kung hindi si Aaron at ang kanyang manugang na kriminal. Kasama ang mga panunuya, dumating si Harry at ang iba pa na may dalang mga bag ng mga regalo na binubuo ng masarap na alak, ligaw na ginseng, tsaa, at iba pa sa kanilang mga kamay. Simple lang ang plano ng pamilya Lopez, na purihin ang Diyos ng digmaan hanggat kaya nila. Hindi ko inaasahan na darating ka, Zoe, sabi ni Melanie habang papalapit kay Zoe, may bahid ng panunuya ang boses. Nasaan ang invitation card mo? Ipakita mo sakin. Madaling bumili ng mga peke ngayon. Hindi man lang kumbinsido sina Melanie, at ang iba pa ay nakakakuha ng imbitasyon kay Levi. Tingnan mo na lang ang status nila, walang paraan para makakuha sila ng imbitasyon sa handaan. Parang sinasabing lumilipad ang baboy. Ako, nag-alangan si Zoe dahil walang invitation card, to begin with. Halika na. Anong tinatago mo? Tumawa si Melanie. Huwag mong sabihing gawa sa ginto ang iyong invitation card na hindi ko man lang matingnan. Tumanggo si Zoe, napayuko ang ulo. Aaron, ipakita mo sa amin ang iyong invitation card. Tanong ni Harry nang mapansin ang kakaibang kilo ng mag-asawa. Tatay, ako. Nagpanik si Aaron. Ano? Hindi mo susundin kahit ang utos ng sarili mong ama. Bilisan mo at ipakita mo sa akin. Sigaw ni Harry. Huminga ng malalim si Aaron at nasabi lang ang totoo. Tay, wala kaming invitation card. Si Levi ang nagdala sa atin dito. Hindi nagtagal pagkatapos nilang marinig ito, tumawa ng malakas sina Samuel, Melanie, at iba pa kaya sumakit ang kanilang tiyan. Idiot ka talaga. Sinaman ng tingin ni Harry si Aaron. Nakakahiya na magkaroon ng anak na katulad mo. Nang maramdaman ang mapanuksong mga mata at walang awa na halakhak ng masa, isang sariwang galit ang bumangon kay Aaron ng kanyang huling piraso ng dignidad na naiwan sa harap ng pamilya Lopez ay naglaho ng walang bakas. Si Zoe, masyadong, pinasusuklaman si Levi, alam niyang nawalan na sila ng respeto sa pamilya Lopez. Napakawalandiya mong dumalo sa piging ng walang imbitasyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanan. Kahit anong pilit mo, hinding-hindi makapasok ang pamilya mo sa gate na ito. Panunuya ni Samuel. Tara na, Lolo, sabi ni Melanie habang nakahawak sa braso ni Harry. Huwag silang haad lang sa daan. Tama ka.
Ang pagkakakilala sa kanila ay isang kahihiyan. Pinaputukan ng mga punyal ng pamilya Lopez si Levi at nagmamadaling tinungo ang gate. Magsasalita pa sana si Aaron nang sabihin ni Levi, "Tay, tingnan mo. Hindi sila makakapasok, lalagyan ng nobela." Nakatayo sa entrance ng Paradise Villa ang 12 ng mga security guard na kinuha para mapanatili ang kaayusan sa pinangyarihan. Kumuha si Samuel ng 12 invitation card at iniabot. Para sa 12, mangyaring. Sinabi niya iyon habang nakatuwid ang kanyang likod na mukhang proud. Pagkatapos ng lahat, ilan doon ang maaaring kumuha ng 12 invitation card ng sabay-sabay. Ngunit sa sumunod na segundo, walang ekspresyon ang sinabi ng security guard, pinagbabawalan kayong pumasok at pinagbabawalan kayong dumalo sa handaan. Ano? Inakala ni Samuel at ng iba pa na mali ang narinig nila sa security guard. Imposible yan. Personal na ipinadala sa amin ni Riley, ang sekretarya mula sa office building, ang mga imbitasyong ito kahapon. Nangangatwiran si Harry. Naglagay si Samuel ng mayabang na mukha. Ito ang invitation card ko. Hayaan mo ako sa pagkakataong ito. Hindi mo ako kayang guluhin. Thud. Biglang may pumutok sa ulo ni Samuel. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Pinagbawalan kayong pumasok. Kailangan ko bang ipaliwanag sa iyo sa aksyon? Sa malamig na sipol na nakatutok sa kanyang ulo, sa sobrang takot ni Samuel ay halos maiihin na niya ang kanyang pantalon. Ngunit sa napakaraming mata na nakatingin sa kanya, nag-ipon siya ng lakas ng loob at gumanti. I dare you to touch me. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hayaan mo akong kausapin ang iyong supervisor. Wham! Agad siyang itinumba ng security guard gamit ang truncheon, basang-basa na ni Samuel ang kanyang pantalon, at ang pamilya Lopez ay lalong natakot. Ano pang hinihintay nyo? Scram! Tahol ng security guard. Tinulungan ng pamilya Lopez si Samuel na tumayo at gumawa ng gitling. Tama ka. Hindi sila makapasok. Nagulat si Aaron sa eksenang bumungad sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ngumiti si Levi at hinawakan ang kamay ni Zoe. Dapat tayong pumasok sa loob. Huwag. Papatayin natin ang ating mga sarili. Paano tayo papasok kung si Samuel at ang iba ay hindi man lang makadaan sa security checkpoint? Sabi ni Aaron at Caitlin at nag-backpedal sa takot. Nanginginig din ang maselang katawan ni Zoe. Oo, pwede ba talaga tayo pumasok? Wala man lang kaming invitation card. Di ba sabi mo bibigyan mo ako ng huling pagkakataon? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Napangiti si Levi. Okay, may tiwala ako sa'yo. Hinawakan ni Zoe ang kamay ni Levi ng mahigpit. Mga opisyal, narinig ang boses ni Melanie nang malapit na silang apat sa security checkpoint. Bagaman miyembro sila ng pamilya Lopez, matagal na silang pinaalis ng lolo ko sa pamilya Lopez. Wala silang kaugnayan sa atin. Oo, mga opisyal. Wala silang kinalaman sa pamilya Lopez, sabi ni Harry sa naguguluhan na boses. Pakiusap huwag kang magtampo sa amin. Tumingin sa likod si Levi at ngumisi. Mga walang pusong nilalang. Pagdating nila sa security checkpoint ay napapikit pa si Zoe. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang mamatay ngayon kaysa mapahiya. Sina Aaron at Caitlin ay nagbahagi ng parehong damdamin. Hindi umalis si Harry at ang iba pa. Nagtago sila sa malayo. Balak nilang panoorin si Aaron at ang kanyang pamilya na ginagawang kalokohan. Maligayang pagdating, Ginoong Garrison at ang kanyang pamilya. Ikaw ang aming pinakakilalang panauhin. Hindi kailangan ng mga imbitasyon. Nang marinig iyon, iminulat ni Zoe ang kanyang mga mata upang makita ang 12 ng mga security guard na nakapila sa dalawang hanay, na sumasaludo sa kanila. Para silang pumasok sa Fantasyland, pumasok si Zoe at ang kanyang mga magulang sa loob ng Paradise Villa. Si Harry at ang iba pa, na naghihintay ng magandang palabas sa labas, ay ganap na natulala. Pumasok sila. Paano ito posible? Sa totoo lang, parang nasa Cloud9 sila Zoe at ang kanyang mga magulang nang makita nila ang hindi makapaniwalang mga mukha ng pamilya Lopez. Tumingin si Aaron sa paligid, hindi pa rin makapaniwala. Madali lang iyon. Paano mo nakuha iyon, Levi? Noon lang naramdaman nila na medyo may silbi ang kanilang mga manugang. Kahit papaano, nagawa nilang tabyusan ang kanilang sarili mula sa kahihiyang dinanas nila. Napangiti si Caitlin.
May mga koneksyon din si Levi sa Northampton bago ito, hindi ba? Tama ka, Nay. May mga kaibigan ako, sagot ni Levi. Napatingin si Zoe kay Levi na may pagdududa. May kutob siya na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Halos wala sa kanyang mga kaibigan ang humakbang kapag siya ay may problema. Marami ang naglagay ng bot sa halip. May tutulong ba sa kanya? Sa Villa, si Zoe at ang kanyang mga magulang ay nag-iingat sa kanilang bawat galaw. Kung tutusin, hindi nila kayang sirain o masaktan ang sino man sa ganoong okasyon. Zoe, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? May nakikita ba ako? Biglang may narinig na boses ng pagkagulat mula sa likuran. Napuno ng dismaya ang mga mata ni Zoe nang makita ang papasok na tao. Ang 4 na taong paparating sa kanya ay nakasuot ng mga taksido at may tindig na pagkahari. Ang nangunguna ay si Derek Johns, ang anak ng presidente ng Apex Group. Matagal na niyang pinagnanasaan si Zoe, nag-aalok pa nga ng milyon-milyon para matulog sa kanya, ngunit nanatili itong hindi natinag. Bilang paghihiganti, naging dahilan ni Derek na mabangkarot ang maunlad na kumpanya ni Zoe. Bakit hindi ako pwede dito? Malamig na sabi ni Zoe. Tiningnan ni Derek si Levi pataas at pababa. Ito ba ang iyong asawang kriminal? Pinapasok ka ba niya? Pagkatapos noon, lumapit siya kay Zoe at binigyan ng matamis na tawa. Wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok, ngunit sa aking kapangyarihan, maibabalik ko ang asawa mo sa kulungan at makulong siya sa loob ng 1 o 2 dekada. Naniniwala si Zoe na magagawa ito ni Derek, dahil sa kanyang mga kapakinabangan at kakayahan. Anong gusto mo? Napatingin sa kanya si Zoe. Basta pangako mong sasamahan mo ako, I swear hindi ko siya guguluhin. Kung hindi, talagang papasukin ko na naman siya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 7. Gusto mo, mas gugustuhin pang mamatay ni Zoe kaysa pumayag sa ganoong kondisyon. Sige, maghintay ka. Napangiti si Derek bago tumalikod para umalis. Nang mapansin ang maputlang kutis ni Zoe, hinawakan ni Levi ang kanyang kamay at tinanong, Zoe, anong nangyari? Sino ang lalaking iyon ngayon lang? Umiling si Zoe. Wala lang. Gayunpaman, alam niyang hindi ito hahayaan ni Derek na magpahinga, kaya nababagabag siya sa daan. Nang nasa kalagitnaan sila, biglang pinalibutan ng malaking mga tao ang 4. Ang mga taong ito ay mga miyembro ng security team, bawat isa ay nakatutok sa kanila ng baril. Natakot si Zoe sa kanyang talino. Puno ng kulay ang mukha niya habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Levi. Ganon din, naparalisa sa takot sina Aaron at Caitlin, dahil alam nilang iyon ang paghihiganti ni Derek. Ang pinuno ng grupo, na nakasuot ng combat suit, ay tumingin sa kanila ng malamig at walang awa na mga mata sa ilalim ng protective goggles. Ginoo, Johns, ito ba ang kriminal na sinasabi mo? Oo, Mr. Lewis, sagot ni Derek. Ang taong ito ay bagong labas ng kulungan ngayon. Paano siya kwalipikadong dumalo sa gayong piging? Pinaghihinalaan ko na mayroon siyang isang bagay sa kanyang manggas. Kung may mangyayari sa okasyong ito, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito, Mr. Lewis? Ano, totoo ba ito? Si Ethan Lewis, ang deputy team leader ng security team, ang responsable sa kaligtasan sa loob. Hindi niya alam kung paano sila nakapasok. Isang kampante ng ngiti ang ipinakita ni Derek kay Zoe, pagkatapos ay sinabi kay Ethan, kahit ano pa ang sitwasyon, Mr. Lewis, iminumungkahi ko na hulihin muna natin siya. Kailangan nating alisin ang anumang posibleng panganib. Tama, paano siya makakadalo sa piging na ito pagkatapos niyang makalaya mula sa bilangguan? Tingnan mo muna ang mga imbitasyon nila. Malamig na sabi ni Ethan. Napatulala si Zoe at ang kanyang mga magulang. Anong mga invitation card? Wala man lang invitation card. Ibigay ang mga imbitasyon. Masungit na wika ni Derek. Wala tayo, kalmadong sagot ni Levi. Haha, narinig mo ba iyon, Mr. Lewis? Wala silang imbitasyon. Siguradong may malansang isda dito. Tuwang-tuwa si Derek nang marinig na dumating sila nang walang anumang imbitasyon. Mga lalaki, arestuhin sila. Si Ethan ang nagbigay ng utos. Sa puntong iyon, nababaliw na si Zoe. Siguradong magiging maayos kami ni nanay, tatay kahit arestuhin kami.
Ngunit tiyak na isasailalim si Levi sa manipulasyon ni Derek at muling makukulong. Teka, pumasok kami sa pamamagitan ng security checkpoint. Bakit iniisip mo na wala tayong karapatang pumunta dito? Galit na sabi ni Zoe. Imposible yan. Ngumisi si Derek. Ang isang imbitasyon ay sapilitan para makapasok sa lugar na ito. Maging host ng piging ngayon, ang Diyos ng digmaan, ay nangyari ng imbitasyon. May hindi tama kung walang imbitasyon. Oo, iyon din ang una para sa akin, tiyak na sabi ni Ethan, alam niyang lahat, kasama ang mga Tycoon, ay may mga imbitasyon ngayon. Alisin mo sila. Napapikit sina Aaron at Caitlyn sa takot. Si Zoe naman ay sobrang natakot. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, Zoe. Napabuntong hininga si Derek. Ito ang kinahinatnan ng pagtanggi sa akin. Sino bang nagsabi sa iyo na kailangan ng isang imbitasyon para makapasok? Biglang tumunog ang boses ni Levi. Napatigil ang lahat at napatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa sandaling iyon, hinayla ni Zoe ang manggas ni Levi, senyales na huminto na siya sa pagsasalita, habang si Aaron at ang kanyang asawa ay mukhang mas kinikilala sa sagot ni Levi. Kapahamakan ba ang nililigawan niya? Tinapik lang ni Levi ang balikat niya. Magtiwala ka ulit sa akin, pwede ba? Sige, tumanggo si Zoe. Pagkatapos noon ay damapo ang tingin ni Levi kay Ethan. Tawagan ang iyong supervisor at tanungin siya nito maaari bang pumasok si Levi Garrison nang walang imbitasyon. Hahaha, retarded ba siya? Sino siya sa tingin niya? Tawa ng tawa si Derek at ang kanyang mga kasama kaya sumakit ang tiyan. Pero nagalit si Ethan sa sinabi ni Levi, kaya ginawa niya ang sinabi niya. Okay, tatanungin ko ang team leader kung kilala ka niya. Tumabi sa kanila si Derek at natuwa si Derek nang makitang nagpapakatanga si Levi. Sa oras na iyon, maraming tao ang nagkukumpulan sa kaguluhan, dahilan upang si Zoe at ang kanyang mga magulang ay napayuko sa kahihiyan. Ito ay isang kahihiyan. Kinonsulta ni Ethan si Clement Phillips, ang pinuno ng pangkat ng seguridad, sa pamamagitan ng kanyang headset. Nang dumating ang boses sa headset, naging masama ang kanyang kutis. Puno ng takot at kaba ang mga mata niya habang nakatingin kay Levi. 2. Nakuha ko. Yes sir, nauutol na sabi ni Ethan habang pilit niyang sinasabi ang kanyang mga salita. Si Derek na walang kamalay-malay sa sitwasyon ay tumingin kay Ethan na may pananabik. Paano na, Mr. Lewis? Sampal. Ang sagot na nakuha niya ay isang hindi inaasahang malakas na sampal sa pisngi na nagpalipad sa kanya ng 7 hanggang 8 metro ang layo. Puno ng dugo ang kanyang bibig, at nawalan pa siya ng ilang ngipin. Ginoo, Lewis, bakit? Nanlaki ang mata ni Derek habang nauutol. Humakbang si Ethan at muling sumuntok na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo sa mga sugat ni Derek. Bakit? Inabuso mo ang iyong kapangyarihan at sinadya mong pahirapan si MS. Lopez, maaaring wala silang imbitasyon, ngunit sila ang ating mga pinangalan ng bisita na pumasok sa tamang paraan. Pero ikaw, sinira mo ang utos at pinahina ang mood ng handaan. Mga lalaki, arestuhin siya at ikulong ng ilang araw. Utos ni Ethan. Humakbang ang 2 security guard sa tabi niya at hinawakan si Derek. Hinayla siya palayo para bang isang bangkay na walang buhay. Ginoo, Garrison, MS, Lopez, 1,000 paumanhin para sa gulo. Hindi na nang-ahas si Ethan na manatili pa roon habang pinangungunahan niya ang kanyang mga tauhan at nagmamadaling umalis. Ang hindi inaasahang twist ay napatulala kay Zoe at sa kanyang mga magulang. Anong nangyari? Lalagyan ng nobela. Hindi ba sila dumating para arestuhin tayo? Bakit si Derek ang inaresto? Ano ang nangyayari? Nangyari ito pagkatapos niyang iulat ang kanyang pangalan. Napatingin silang tatlo kay Levi, na may pagdududa na nakatingin sa kanya si Zoe. Hindi mo ba ipapaliwanag kung ano ang nangyayari? Sinimulan ni Zoe. Simple lang. Maaaring wala kaming imbitasyon, ngunit pumasok kami ng legal, kaya ligtas kami. At ang ginawa ni Derek kanina ay nasira ang ayos ng handaan. Ngayon mo lang nakita ang kayeg ng mga abala, hindi ba? Iyon ay isang masamang impression doon. Kung nalaman ng God of War ang tungkol sa nangyari ngayon, kalimutan mo na si Derek, kahit si Jesse Nielsen mismo ay hindi kayang pasanin ang responsibilidad na ito. I get it now, agad na sagot ni Aaron.
Ayos lang basta patunayan namin na legal kaming pumasok. Tumanggo si Caitlyn. Oo, dapat yun lang. Bagamat naramdaman ni Zoe na may mali, tila walang butas sa kanyang paliwanag. Para sa kanya, ito ay ganap na lohikal at makatwiran. Gayunpaman, sa sandaling ibinaling ni Levi ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ngayon pa lang niya narinig ang sinabi ni Derek. Sa halip na ikulong siya ng ilang araw, desidido siyang hayaang mabulok si Derek sa kulungan. Simple lang ang handaan sa hapunan, ngunit ang mga taong dumalo ay napakahusay na personahe kaya hindi nang ahas si Zoe at ang kanyang mga magulang na gumawa ng ingay nang makaupo na sila. Nay, tatay, bakit ang tense nyo? Maglakad-lakad. Hindi ba masarap makipagkaibigan at makakilala ng mga bagong tao? Napangiti si Levi. Nagpalitan ng tingin sina Aaron at Caitlyn. Ngunit sa huli, nagpasya silang manatiling nakaugat sa kanilang lugar. Itinagilid ni Zoe ang kanyang ulo, binigyan si Levi ng isang beses. Hindi ka ba natatakot? Ang panlabas na katahimikan ni Levi ay nagbigay ng ilusyon kay Zoe at sa kanyang mga magulang na sanay na siya sa ganoong okasyon. Bakit ako dapat? Sabi ni Levi. Napaisip si Zoe. Dapat sanay na siya sa pagharap sa mga masasamang tao sa kulungan. Kaya napatigil siya sa pagtatanong. Samantala, parami ng parami ang mga taong dumarating sa handaan. Sinabayan ng malalaking pulutong sa harap at likod, dumating na rin si Jessie at ilang iba pang malalaking kuhal ng Northampton. Aaron, napansin kong lahat ay dumating na may dalang mga regalo. Maging ang sekretarya ni Nielsen ay may dalang isang kahon ng regalo. Tayo lang yata ang dumating na walang dala, Caitlyn observed. Nasulyapan ang iba sa pamilya, at totoo nga, lahat ng iba ay nagdala ng mga regalo maliban sa kanilang pamilya. Kitang-kita habang nakaupo sila sa sulok, hindi kumikibo habang ang iba ay nagkukumpulan, naghihintay na iharap ang kanilang mga regalo. Hindi kasi namin naiintindihan ang rules. I wasn't aware of it, sabi ni Aaron habang nakayuko ang ulo. Oo. Pero naisip ito ni na tatay, Samuel, at ng iba pa, sabi ni Caitlyn. Nakita mo ba ang mga regalo sa kanilang mga kamay ngayon? Napabuntong hininga si Zoe. Kasalanan ko lahat, hindi ako sigurado kung makapasok tayo. Tumanggo si Aaron. Dapat ko bang ayusin na may magpadala ng mga regalo ngayon? May oras pa. Mabilis na tumanggi si Levi. Mom, Dad, relax lang. Marahil ay hindi gusto ng Diyos ng digmaan ang mga regalo. Hindi, ito ang pinakamaliit na dapat nating gawin, sabi ni Zoe. Gayunpaman, bahagyang tumawa si Levi. Sa tingin ko, pahahalagahan ng Diyos ng digmaan ang mga dumating na walang dala. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko, umiling si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 8. Nakita niyo ba yon? Dumating sila ng walang dala. Hindi ba nila alam ang rules? O hindi ba nila iginagalang ang Diyos ng digmaan? Hindi ko yata sila nakita dati. Sino sila? Nakalusot ba sila? Kuwit. Hindi nagtagal, napansin ng lahat si Aaron at ang kanyang pamilya. Nang marinig ang iba't ibang ungol, hiniling ni Aaron na lumunin siya ng lupa. Ito ay masyadong nakakahiya. Ibang-iba ito sa pagpapahiya sa harap ng isang pamilyar. Una sa lahat, wala silang sense of presence sa lugar na ito. At pangalawa sa lahat, nobodies lang sila sa maraming big shots. Ito ay isang uri ng psikolohikal na kahihiyan. Hindi nagtagal, nagkagulo na ang kwarto. Nalipat ang tingin ng lahat sa ilang lalaking naglalakad, nakasuot ng unipormeng militar. Ang pinuno ng grupo ay isang bona fide king of war, na may bitbit na isang bituin sa kanyang balikat. Ang kanyang kahanga-hangang aura ay hindi makapagsalita ang lahat. Isang mabilis na magpapakilala. Naglingkod ako sa Eastern War Zone, codenamed Asher Dragon. Ako ang kanang kamay ng Diyos ng digmaan. Domineering na iniskan ng Asher Dragon ang lugar. Nanginig sa takot si Aaron at ang kanyang pamilya nang makita nila ang eksenang ito. Tao, itong Diyos ng digmaan ay masyadong nakakatakot. Maging ang kanyang kanang kamay ay ang hari ng digmaan. Talaga, ang Diyos ng digmaan ay ang unang Diyos ng digmaan ni Erodia na may 5 bituin. Sa sobrang sabi ni Caitlyn ay may iyak na siya. Dapat may dalaman lang tayo. Ano ang mangyayari sa atin kung sa tingin niya ay hindi natin siya iniisip?
Asher Dragon, maaari ko bang tanungin kung kailan darating ang Diyos ng digmaan? Tanong ni Jessie. Ngumiti si Asher Dragon. Sasabihin sa katotohanan, ang Diyos ng digmaan ay nasa gitna natin ngayon. Siya ay may posibilidad na panatilihing mababa ang profile at halos hindi dumalo sa mga ganitong kaganapan. Lampas sa inaasahan ko na talaga siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang bagyo habang ang mga tao ay tumingin sa paligid na galit sa paghahanap sa taong ito. Itigil ang paghahanap, matigas na sabi ni Asher Dragon. Ngunit tandaan na ang Diyos ng digmaan ay may kontrol sa iyong bawat salita at aksyon. Ako ang magsisilbing tagapamagitan ngayon. Mahahanap mo ako kung may kailangan ka. Well, hindi ba ito isang pahiwatig? Bulong ni Aaron nang marinig ito. At ang iba ay tila naunawaan din ang kanyang kahulugan. Inihandog ng Northampton Winston Gonzales ang God of War ng isang pare ng Legendary Pearl. Ang Northampton Evergreen Chamber of Commerce ay nagtatanghal sa God of War ng isang 200 taong gulang na ligaw na ginseng. Inihandog ng Northampton Apocalypse Club ang God of War ng isang McLaren P1. Kuwait. Lahat ng tao sa venue ay sumugod sa harapan para ipresenta ang kanilang mga magarang regalo, kung saan nasa listahan din ang mga mansyon. Nang makita silang magkakasunod na naghahatid ng kanilang mga regalo, napayuko sina Aaron at Caitlin sa labis na kahihiyan. Kahit si Zoe ay gustong tumakbo para makalabas. Sa entablado, tumingin si Asher Dragon sa bundok ng mga Reg Along nakatambak sa kanyang harapan. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging malamig sa isang minuto. Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito? Ang boses ni Asher Dragon ay nagulat sa mga manonood. Maging si Jessie, ang gobernador ng Northampton, ay pinigil ang kanyang dila. Napatingin ang lahat kay Asher Dragon, hindi masyadong naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Iniinsulto mo ba ang Diyos ng digmaan? Hindi, talagang hindi. Ang mga salita ni Asher Dragon ay natakot sa buhay ng lahat. Markahan ang aking mga salita. Ito ang pinakaayaw ng God of War. Huwag mong gamitin ang iyong mga panlilinlang sa Diyos ng digmaan. Sa ginagawa mo, minamaliit mo lang siya. Nagalit si Asher Dragon, at naunawaan ang lahat ng sabay-sabay. Kulang ba sa pera ang Diyos ng digmaan? Hindi talaga. Ang Diyos ng digmaan ay walang kapantay na kayamanan at kapangyarihan. Itigil mo ang iyong galit, Asher Dragon. Nagkamali tayo. Napatingin si Asher Dragon sa mga tao. May hindi ba nagbigay ng regalo ngayon lang? Lalagyan ng nobela. Nagkatinginan ang lahat at napag-alaman na walang sino man ang hindi nagpakita ng kanilang mga regalo. Tatay, itaas mo ang iyong kamay. Ito na ang pagkakataon mo. Paalala ni Levi. Si Zoe at ang kanyang mga magulang ay nakikinig. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig ang kabilang partido ay hindi mahilig tumanggap ng mga regalo. Gayunpaman, hindi sila sapat na matapang na itaas ang kanilang mga kamay. Zoe, itaas mo ang iyong kamay kung may tiwala ka sa akin. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Nagtaas ng kamay si Zoe, at napatingin ang lahat. Nakatutok ang mata ni Asher Dragon kay Zoe. Magaling, napakagaling. Ang iyong saloobin ay tama na dumating na walang dala. Iyan ay nagpapakita ng iyong paggalang sa Diyos ng digmaan. Magaling. Nang marinig ang mga papuri ng hari ng digmaan, si Zoe at ang kanyang mga magulang ay napatayo ng hindi malay, na nalulula sa pambabula at karangalan. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Asher Dragon. Ikinagagalak kong makilala ka, Asher Dragon. Ang pangalan ko ay Zoe Lopez. Ito ang aking ama, si Aaron. Magalang na ipinakilala ni Zoe ang kanyang pamilya. Napakagaling. Tatandaan ko ang iyong mga pangalan. Uunahin ko sa iyo at sa iyong pamilya ang anumang magagandang bagay sa palabas. Nangako si Asher Dragon. Lahat ng tao sa kwarto ay namangha, pati si Jessie. Si Zoe at ang kanyang mga magulang ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa isang kaguluhan. Hindi nila pinangarap na ang ganitong pagpapala ay mahulog sa kanilang mga kandanggan. Kahit sa pagtatapos ng handaan, pakiramdam nila ay lumulutang sila sa ulap. Diyos ko, lahat ng ito ay totoo. Nagbulsa pa si Aaron ng kanilang name card mula sa mga malalaking boss na nagpahayag ng kanilang mabuting kalooban sa kanya. Napakaswerte mo, Binibini. Napangiti si Caitlin. Napatingin si Zoe kay Levi. Nay, salamat na lang kay Levi.
Inaasahan niya na hindi niya gusto ng Diyos ng digmaan ang mga regalo at hinikayat niya akong itaas ang aking kamay. Hindi ko gagawin kung hindi dahil sa kanya. Talagang tinanggal ni Levi ang ating mga medyas ngayong gabi. Talaga, may pagkakataon pa ba tayong dumalo sa piging na ito kung hindi dahil sa kanya? Nagbago ang impresyon ni Aaron at Caitlyn kay Levi. Ang swerte mo naman, sabi ni Levi. Hiningi ko lang sa isang kaibigan na kumuha kami ng ilang mga imbitasyon, iyon lang. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Zoe si Levi na may kakaibang tingin. Para bang nasa kontrol niya ang lahat ngayong gabi, na para bang nalutas niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Hindi kaya may maimpluwensyang background siya. Baka siya ang nasa likod ng lahat ng ito ngayon. Ngunit paano ito posible? Nakulong siya ng 6 na taon. Hindi nagtagal ay pinawalang bisa ni Zoe ang ideyang iyon. Ito ay isang mahaba at nakakakilig na gabi, ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang masayang pagtatapos. Nahihilo sa excitement sina Aaron at Caitlyn ngayong natubos na sila at lalong napatunayan ang sarili nila sa pamilya Lopez. Gayunpaman, tumawag si Harry noon, at si Aaron ang tumatawag. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho ni Zoe mula bukas. Ano? Ang malamig at walang awa na boses ni Harry ay narinig mula sa telepono. Sobrang binaygaw niyo ako. Kailan mo babayaran ang 2.8 milyon na utang mo sa akin? Tatay, ako, well, dahil hindi ka makakabayad, babawiin ko ang kumpanya at kukunin ko na sina Samuel at Melanie ang mag-take over sa negosyo. Mag-isa ka, binaba ni Harry ang tawag. Bumagsak ang telepono ni Aaron sa lupa kasabay ng isang kalabog. Matapos malaman ang nangyari, humagulgol sina Zoe at Caitlyn, magkayakap. Anong mali? Tanong ni Levi. Binawi ni Lolo ang kumpanya, singhot ni Zoe. Wala kaming trabaho ngayon. Pagsisisihan nila ito. Samantala, sa Lopez residence, maingat na nagtanong si Fabian pagkatapos ibaba ni Harry ang telepono, okay lang ba na gawin natin iyon? Wala namang maimpluwensyang background si Levi diba? Tay, nagtanong na ako sa paligid, sabi ni Henry. Ang dating kaklase ng kaibigan ko ay nagtatrabaho sa Municipal Water Conservancy Bureau, at nandoon siya sa handaan. Sinabi niya na si Levi ay isa lamang walang tao na umaasa sa isang kaibigan upang makapasok sa loob. Ang nakakatawa pa, ang pamilya lang nila ang walang dalang regalo. As if that wasn't embarrassing enough, they even took it seriously when they heard na ang God of War ay hindi mahilig tumanggap ng mga regalo. Natigilan ang lahat nang marinig ang nangyari. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Harry. Dapat kong bawiin ang kanilang kumpanya at gawin silang walang trabaho dahil sa kahihiyan sa akin sa Paradise Villa. Nag-iinit siya sa galit dahil sa pangyayari ngayon. Si Henry ang gumawa ng balak na bawiin ni Harry ang kumpanya. Tama iyan. Sila ay isang grupo ng mga walang utang na loob na buffon na hindi kailanman tinatrato si Lolo ng may paggalang. Tumanggaw si Samuel. Isinusumpa ko na gagawin kong miserable ang buhay nila. Tumingin si Harry kay Samuel, puno ng pag-asa ang mukha nito. Ang pamilya Lopez ay nakasalalay sa iyo ngayon, Samuel. Sa palagay ko ay hindi tayo makakarating sa proyekto sa pagpapaunlad ng Ecological Park ng West City bukas, ngunit ayos lang. Kailangan mong magsumikap, Samuel, at bigyan kami ng maraming proyekto sa pamamagitan ng iyong mga koneksyon. Huwag kang mag-alala, Lolo, sagot ni Samuel. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 9. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog ng isang kindat si Zoe. Huwag mo nang masyadong pag-isipan iyon at matulog ka na, pang-aaliw ni Levi. Lalapit sa iyo si Harry ng personal at hinihiling na bumalik upang suportahan ang negosyo. Sinaman siya ng tingin ni Zoe. Sa tingin mo, pupuntahan ako ni Lolo ng personal. Pakiusap, magpapasalamat ako sa langit kung maibabalik namin ni tatay ang aming mga trabaho. Huwag kang mag-alala, sinadya ko ang sinabi ko. Hihilingin ni Harry na bumalik ka. Tumalikod si Levi, pumunta sa bintana, at tumawag. Asher Dragon, ilagay si Nielsen sa linya. Kinaumagahan, nagising si Harry sa isang tawag mula sa Ministry of Construction, na nag-aanyaya sa pamilya Lopez na dumalo sa bidding para sa proyektong pagpapaunlad ng Ecological Park. Ito ay isang kasiya siyang sorpresa,
Dahil hindi inaasahan ni Harry na magkaroon ng pagkakataong makilahok sa bidding dahil sa kanilang mga kwalifikasyon. Mabilis na tinipon ni Harry ang pamilya Lopez sa sala. Nabalitaan ko dati na may naghahanda para sumali sa bidding. Sino ulit? Tay, si Zoe po. Sagot agad ni Henry. Nag-draft siya ng isang detalyadong panukala. Ngunit paano siya makakasali sa bidding nang may kakayahan ang kanyang pamilya? Hinaplos ni Harry ang kanyang baba. So sinasabi mong may detalyadong proposal si Zoe, at pwede tayong makibahagi sa bidding sa panukalang iyon. Oo, may kakayahan pa rin si Zoe. Nasaan si Sean? Magmadaling pumunta kay Aaron at kunin ang proposal na iyon. Sinong mag-aakala na ang bungkos ng basurang ito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin? Kuwit. Samantala, tahimik na nag-aalmusal sina Levi, Zoe, at ang kanyang mga magulang nang may marinig na katok sa pinto. Nagulat sila, si Sean pala. Sinulyapan ni Sean ang bahay. Dito kayo nakatira sa basurahan. Ito ba ay kahit 150 metro kwadrado? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Aaron na halatang hindi nasisiyahan sa kanya na nag-ambala sa kanilang mapayapang umaga. Narito ako para kunin ang panukala para sa proyektong pagpapaunlad ng Ecological Park. Ipinaalam sa amin ng Ministry of Construction na makibahagi kami sa bidding, sabi ni Sean. Hindi pwede. Tinalikuran siya ni Zoe. Ako mismo ang nag-draft nitong proposal. Gawin mo ang iyong sarili kung ikaw ay magbibid para sa proyektong ito. Wala itong kinalaman sa akin. At saka, natanggal ako. Sinaman siya ng tingin ni Sean. Sige, hahayaan kong makausap ka ni Lolo. At inabot niya ang kanyang cellphone kay Zoe. Ano bang nangyayari sa iyo, Zoe? Hindi mo ba ibibigay ang proposal? Hindi mo ba ako kinikilala bilang iyong lolo? Umalangaw-ngaw ang galit sa boses ni Harry nang sinagot ni Zoe ang telepono. Nangilid ang luha ni Zoe. Pinaalis mo ako, lolo. Ano ang kailangan mo sa aking panukala? Hindi ako susuko. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo ibibigay ang proposal, sisirain ng pamilya Lopez ang lahat ng relasyon sa iyo ngayon. Napaluha si Zoe sa narinig. Tumayo si Levi. Hinalungkat niya ang proposal at iniabot kay Sean bago aliwin si Zoe. Ngayon, mas katulad niyan. Tiningnan ni Sean ang pamilyang ito na may nakasulat na pangungutya sa buong mukha. Samantala, mukhang dismayado si Zoe at ang kanyang mga magulang nang makitang iniabot ni Levi ang proposal. Hindi ba't duwag na galaw iyon? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng ganoong asawa? Bakit mo siya binigyan ng proposal? Tanong ni Zoe. Makinig ka sa akin. Tiyak na hinihiling ni Harry na bumalik ka, giit ni Levi. Kailangan nating pumunta sa isang lugar ngayon. Paano kita mapagkakatiwalaan ng ganito? Nagtaas ng boses si Zoe. Maghihiwalay kayo kung tatahimik si tatay. Pahabol na dagdag ni Aaron. Deal. Pumayag naman si Levi. Sa kabilang panig, pagkatapos masiguro ang panukala, ipinagkatiwala sina Samuel at Melanie sa mahalagang gawain ng pagkuha sa kumpanya ni Zoe, Imperial Meadows Limited. Pagkatapos, dumiretso sila sa office building na responsable para sa Ecological Park Project, kung saan mahaba na ang pagdating nila. Sa pag-aakalang lahat ng ari-arian ng pamilya Lopez ay pag-aari niya sa darating, bumilis ang paghinga ni Samuel. Pagkatapos ng isang oras na paghihintay, sa wakas ay turn na ni Samuel. Magpapakilala na sana si Samuel sa kanyang sarili nang makapasok siya sa opisina kasama si Melanie nang ang taong nakaupo sa tapat ay nagsalita, ang pamilyang Lopez. Oo, tama iyan. Mabilis na sagot ni Samuel na tulala. Agad namang iniabot ni Melanie ang isang salansan ng mga papel. Ito ang project proposal namin. Tingnan mo. Ang Ministry ng Konstruksyon ng Northampton ay responsable para sa pag-aproba at desisyon ng proyektong ito. Ang taong namamahala sa lugar ay si Orlando Jennings, ang pinuno ng pamamahala ng Ministry of Construction. Bakit hindi dumating sina Ms. Zoe o Mr. Aaron? Diretsong tanong ni Orlando, inilagay sa kanyang kamay ang proposal ng pamilya Lopez. Paumanhin. Natigilan sa tanong sina Samuel at Melanie. Hayaan mo akong magpakilala, Mr. Jennings. Ang pangalan ko ay Samuel Robertson. Ako ang pangunahing taong namamahala sa proyektong ito ng Lopez Group. Para naman kina Zoe at Aaron, tinanggal na sila sa Lopez Group.
Maaari ko bang malaman kung bakit mo sila hinihiling, Mr. Jennings? Curious na tanong ni Samuel. Nang marinig iyon, tumanggaw si Orlando. Oh, ganoon ba? Sige na, baka umalis ka na. Ang pamilya Lopez ay disqualified mula sa paglahok sa bidding para sa development project na ito. Kasabay nito, itinulak ni Orlando ang panukala sa harapan, na iniwan sina Samuel at Melanie na nanganganga. Mr. Jennings, anong ibig mong sabihin? Napailing si Samuel. Sinasabi mo ba na may kinalaman ito kay Zoe, Mr. Jennings? Tanong ni Melanie. Oo, tama iyan. Pagkatapos ng inspeksyon ng mga pinuno, natuklasan nila ang Lopez Group ay isang angkop na kandidato para sa proyektong ito, lalo na ang Imperial Meadows Limited ni MS. Zoe. Kaya naman, pansamantalang nagpasya na ang Imperial Meadows Limited ng Lopez Group ang kumuha sa proyektong ito. Ngunit mula nang matanggal si MS. Zoe, wala nang pasok ang pamilya Lopez sa paggamit nito, matiag ang paliwanag ni Orlando. Bagamat ito ay isang paunang pansamantalang desisyon, ang huling desisyon ay ginawa, at alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ginoo Jennings, maaaring tanggalin si Zoe, ngunit kinuha namin ang Imperial Meadows Limited. Tamang piliin mo kami. These are some documents regarding the takeover, sabi ni Samuel na tuwang-tuwa na iniabot ang isang tumpok ng mga dokumento. Responsibilidad natin ang Imperial Meadows, Mr. Jennings. Sa hindi malamang pagkakataon, natampol ni Orlando ang kanyang kamay, nagkalat ang mga dokumento sa buong lugar. Scram! Hindi mo ba naiintindihan ang salitang lumalabas sa bibig ko? Gusto kong iharap sa akin ni MS. Zoe ang kanyang proposal. Walang sino man mula sa pamilya Lopez ang maaaring pumalit sa kanya. Gusto naming pahintulutan ang proyektong ito kay MS. Zoe at MS. Zoe lang. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Orlando sabay turo sa ilong ni Samuel. Bakit kailangang si Zoe, Mr. Jennings? Nahihiyang tanong ni Melanie. Ako si Melanie Lopez, kapatid ni Zoe. Nag-aral ako sa ibang bansa, at mas may kakayahan ako kaysa kay Zoe sa maraming aspeto. Kakayanin ko rin ang proyektong ito, Mr. Jennings. Tumanggaw si Samuel. Oo, kaya ni Melanie. Mas may kakayahan pa kaysa kay Zoe. Umalis ngayon. Inihagis ni Orlando ang panukala sa mesa sa lupa. Sinasabi ko sa iyo, maliban kung si MS. Zoe ay dumating ng personal bukas ng alas 8, ang pamilya Lopez ay hindi magkakaroon ng kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa proyektong ito, at aalisin ko ang pangalan ng pamilyang Lopez sa listahan. Lumabas ka na bago pa ako tumawag ng security. Tinulak sila ng sekretarya ni Orlando palabas. Noon lang napagtanto na ang dahilan kung bakit itinalaga ang proyekto sa pamilya Lopez ay hindi dahil sa lakas ng pamilya Lopez kundi dahil kay Zoe. Ano ang ginawa ng maliit na B******H, si Zoe para mabigyan ng napakalaking proyekto? Nagulat si Melanie. No wonder tumawag at inimbitahan ng Ministry of Construction ang pamilya Lopez na nakikibahagi sa bidding. Dahil kay Zoe, ang obvious na pahayag ni Samuel. Pagbalik nila sa tirahan ng mga Lopez, tanong ni Harry, Samuel, kumusta? Nakapasa ba tayo sa preliminary selection? Malungkot ang ekspresyon ni Samuel. Melanie, sabihin mo kay Lolo. Sinabi ni Melanie ang mga katotohanan tulad ng nangyari. Ano? Dapat si Zoe. Nagulat si Harry. Oo, ipinahiwatig ni Mr. Jennings na ang proyektong ito ay itatalaga sa Imperial Meadows Limited, ngunit kailangan ni Zoe ang magsisil ng deal. Muntik na natin silang masaktan, sabi ni Samuel. Pagkatapos noon, ipinadala ni Harry sina Henry at Fabian upang makipag-ayos, ngunit pareho rin silang pinalayas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay sinabi ni Harry, kung gayon, hanapin si Zoe ngayon. Ibalik ang kanyang posisyon at isecure muna ang proyektong ito. Pakibilisan, Lolo, udyok ni Samuel. Kung hindi nila makikita si Zoe bukas ng alas 8, ibibigay nila ang proyektong ito sa iba. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 10. This time, hindi lang si Sean kundi sina Samuel at Melanie din ang sumunod. Anong ginagawa niyo dito? Galit na galit si Aaron nang makita silang tatlo, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala sila kagalang. Tito Aaron,
Tita Caitlyn, nasaan si Zoe? Dala-dala nila ang lahat ng uri ng mga kahon ng regalo sa kanilang mga kamay, na lalong nagpagulo kay Aaron at Caitlyn. Zoe, wala siya sa bahay, sabi ni Caitlyn. Ngumisi si Melanie. Saan siya nagpunta, Tita Caitlyn? Umiling si Caitlyn. Walang ideya. Umalis siya kasama si Levi ng madaling araw. O sige, Tio Aaron, Tita Caitlyn. Pakitawagan kami kapag bumalik si Zoe. Aalis na tayo pagkatapos. Lalong natarante sina Aaron at Caitlyn nang umalis silang tatlo. Anong balak nila? Kahit na nagbibigay sa amin ng mga regalo. Niloloko ba nila tayo? Huwag mong sabihin sa akin na totoo ang sinabi ni Levi. Napaisip si Caitlyn. Mukhang hindi ko na siya makita. Sa oras na ito, si Levi at Zoe ay gumagala ng walang patutunguhan sa kanilang alma mater. Sa mungkahi ni Levi, pinatay ni Zoe ang kanyang telepono. Gabi na nang lumabas si Samuel at ang iba pa sa tirahan ng Lopez. Hindi sila nakalayo. In fact, naghihintay sila sa harap ng neighborhood nila Zoe. Pagkatapos ng 3 oras na paghihintay, hindi pa nakakabalik sina Levi at Zoe. Ilang beses na rin silang na-check-in ni Harry. Nasaan siya? Tawagan mo na si Zoe. Naiinip si Samuel nang humihit-hit siya ng sunod-sunod na sigarilyo. Sa sandaling iyon, dinial ni Melanie ang numero ni Zoe. Kasalukuyang hindi available ang numerong na-dial mo. Nanigas ang ekspresyon niya nang marinig ang automated message. Pinatay niya ang kanyang telepono. Ano? Sinasadya ba niya ito? Dumura si Samuel sa biglang galit. Sinubukan ding tumawag ni Sean, and sure enough, naka-off ang phone niya. Pero hindi alam ni Zoe ang nangyayari. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Bakit niya pinatay ang phone niya? Nagtatakang sabi ni Melanie. Ay, sinong nakakaalam ng number ni Levi? Kasama niya ngayon si Zoe, tanong ni Samuel. Hindi ko. Tanungin ko sina Tio Aaron at Tita Caitlyn. Pagkatapos magtanong, umiling si Melanie sa dismaya. Kakabalik lang niya kahapon, kaya hindi rin nila alam ang number niya. F*K. Nawala ang galit ni Samuel. Sa sandaling iyon, tumawag muli si Harry upang magtanong. Diretsyong ipinasa ni Samuel ang telepono kay Melanie. Hindi namin alam kung nasaan si Zoe, Lolo. Umalis sila ng bahay ng madaling araw. Naka-off ang kanyang telepono, at walang nakakaalam ng numero ni Levi. Kahit sina Uncle Aaron at Tita Caitlyn ay walang alam. Nang marinig ito, mas nabalisa si Harry kaysa sa iba. Tataas ng 10 ulit ang katayuan sa lipunan ng pamilya Lopez kung masisiguro natin ang proyektong ito. Pagkatapos ay patuloy na maghanap. Gusto kong maayos ito bukas ng umaga. Pinakilos ni Harry ang bawat koneksyon ng pamilya Lopez upang hanapin sina Zoe at Levi sa Northampton, kasama ang mga kaklase, kaibigan, at kasamahan ni Zoe. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ni Zoe. Sa tingin mo ba umalis na si Zoe sa Northampton? Sabi ng isang tao. Sa sobrang takot ni Harry ay muntik na siyang atakihin sa puso. Sinaman niya ng tingin si Henry at ngumisi. Bastos ka. Kasalanan mo ang lahat kung bakit naisip mo ang kalokohang ideya na iyon. Bakit natin sila tinanggal at binawi ang kanilang kumpanya? Magkano ang mawawala sa atin kung hindi natin mahanap si Zoe bukas? Higit sa 1 bilyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Henry. Dad, hindi ko alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Sinong mag-aakalang si Zoe ang susi? Bakit inuna ng Ministry of Construction si Zoe? Bilisan mo at hanapin mo siya. Kung hindi mo siya mahanap ng alas 8 bukas ng umaga, babawiin ko rin ang kumpanya mo. Ikaw at ang pamilya mo ay walang makukuha kahit 1 sentimo. Dad, gagawa ako kaagad. Halos mabasa ni Henry ang kanyang pantalon nang marinig ang pagbabanta ng kanyang ama. Ano pa ang ginagawa niya dito? Pinandilatan ni Harry si Fabian at ang iba pa. Maghanap ka, maliban na lang kung gusto mong makakita ng 1 bilyon na nahuhulog sa alisan ng tubig. Tara na. Noong gabing iyon, hindi nagpapahinga ang buong pamilya Lopez at pinagmamasdan nila sina Levi at Zoe. Sa oras na ito, ang dalawa sa kanila ay matagal nang natutulog sa isang hotel. Pagod na pagod si Zoe sa maghapong paglalakad kaya nakatulog agad siya nang hindi man lang binubuksan ang phone niya. Buong magdamag na tumatawag at naghahanap kay Zoe ang lahat, ngunit walang resulta. Halos madaling araw na, at halos hindi na kaya ng puso ni Harry.
Kung napalampas namin ang proyektong ito, kumukuha ako ng 3 beses na higit pa sa mga dibidendo ng bawat pamilya ngayong taon. At Henry, babawiin ko ang kumpanya mo. Gawin ninyo ang anumang gusto ninyo, kayong mga walang kakayahan na punk. Saway ni Harry, hinampas ang mesa. Namutla si Henry at sinabi sa mahinang boses, "Tay, baka lumabas sila para maglaro," at namatay ang kanilang mga telepono. I-on nila ito muli kapag na-charge na ito. Sa tingin mo bata ako. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa iyo. Pagkasabi noon, binigyan ni Harry ng isang mahigpit na sampal si Henry. Okay, almost 7 na. Dapat ay nag-charge at nakabukas na ang kanilang mga telepono sa ngayon, oo. Subukan mo silang tawagan ngayon. Nanginginig si Henry habang di na-dial ang numero ni Zoe, at laking gulat niya nang tumunog ang tawag. Hoy, nababaliw ka na ba sa pagtawag ng ganitong oras? Si Levi ang sumagot ng telepono. Lahat ay namangha at tuwang-tuwa sa sandaling ito. Levi, ako ito, Tio Henry. Agad na sabi ni Henry. Ay, Henry, bakit ka tumawag? Baliw ka ba? Sisabog na sana si Henry nang marinig iyon, pero nanatili siyang cool. Levi, nasaan si Zoe? Ilagay siya sa linya. May importante akong sasabihin sa kanya. Natutulog pa siya. Sabihin mo lang kung may importanteng bagay, diretsong pagtanggi ni Levi. Kinakabahang sambit ni Henry. Levi, isang pagkakamali na bawiin ang Imperial Meadows at paalisin si Zoe. Nagpasya kaming bawiin si Zoe at hayaan siyang kunin muli ang Imperial Meadows Limited. Halika sa mansyon ng pamilya Lopez kasama si Zoe ngayon. Hinihiling ng lolo mo ang inyong dalawa. Oh, reinstatement, salamat na lang. May bagong trabaho si Zoe, sabi ni Levi bago agad ibinaba ang tawag. Papatayin ko ang bastos na ito. Sumabog si Henry. Idiot ka. Tawagan mo silang muli at tanungin kung nasaan sila. Isang sampal na naman ang ibinigay ni Harry kay Henry. Okay. Tawag ulit ni Henry. Levi, alam kong nagkakamali tayo. Ito ay isang pagkakamali sa aming pagtatapos. I swear wala nang next time. Ibigay mo sa akin ang iyong address, at sasanduan kita, okay? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba maaari mo nalang paalisin at ibalik ang isang tao ayon sa gusto mo? Si Zoe ay hindi isang kasangkapan para sa iyo na manggulo. Putol ni Levi. Maaari kayong humingi ng kahit ano basta't bumalik si Zoe, agad na sabi ni Henry. Hindi problema ang sweldo. Fine. Ganito ang mangyayari. Gusto mo bang bumalik si Zoe? Oo naman, ngunit kung sino ang nagpaalis sa kanya sa unang lugar ay siya ang mag-aanyaya sa kanya pabalik. Ako iyon. Ako ang mag-iimbite sa kanya pabalik. Sabi ni Henry. Hindi, wala kang karapatang gawin iyon. Si Harry ang nagpaalis sa kanya. Papuntahin si Harry ng personal. Kung hindi, hindi na babalik si Zoe. Matigas ang ulo ni Levi. Halos lumunin ng galit si Harry nang marinig niya ito, lalagyan ng nobela. Ano, gusto mong imbitahan ko ng personal ang babaeng iyon? Nililigawan mo ba ang kamatayan, Levi? Sa sandaling ito, wala siyang ibang maramdaman kundi kahihiyan.